Invincible Divine Sword Kabanata 20. Hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Tinamaan ako ng mapangwasak na suntok at nasira ng husto ang aking Divine Essence. Sinabi ni Yao Ding, okay lang na protektahan ka. Gusto mong makipaglaban ako sa isang napakalaking hayop sa tuktok ng banal na kaharian ngayon, dapat akong pahirapan hanggang mamatay. Sinabi ito ni Yao Ding, at biglang nagbago ang kanyang tono, pero agad na na-refresh siyang Xiaotian nang marinig niya ang, pero ano? Ngunit kung matutulungan mo akong makahanap ng ilang subo ng siyam na patong na makalangit na kapigatian ng kulog na tubig, na may ilang mga subo ng siyam na patong na makalangit na kapigatian ng kulog na tubig, kakayanin ko ang paghagis. Sabi ni Yao Ding. Ngumiti ng mapait siyang Xiaotian. Ni hindi niya mahanap ang second layer Heavenly Tribulation Thunder Water, kaya saan niya makikita ang ninth layer Heavenly Tribulation Thunder Water. Alam din ni Yao Ding na halos imposible para kay Yang Xiaotian na mahanap ang ikasyam na layer ng Heavenly Tribulation Thunder Water, at sinabing, kung walang ikasyam na layer, magagawa ng ika-anim na layer, hindi bababa sa ito ay dapat na nasa itaas ng ika-anim na layer. Anim na layer. Agad na natuwa si Yang Xiaotian nang marinig niya ito. Tinanong niya ang Azure Thunder Python, Old Python, alam mo ba kung saan makikita ang ika-anim na antas o mas mataas na Heavenly Tribulation Thunder Water? Ang Azure Thunder Python ay nabuhay ng 10,000 taon, kaya siguro alam niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang Azure Thunder Python ay natigilan ng matagal, umiling at sinabing hindi niya alam. Walang magawa si Yang Xiaotian. Sa pagkakataong ito, dahan-dahan lang siyang makapagtanong. Hindi ko alam ang tungkol sa ika-anim na antas ng Heavenly Tribulation Thunder Water, ngunit alam ko na mayroong ika-4 na antas ng Heavenly Tribulation Thunder Water sa True Dragon Divine Sect. Sabi ni Azure Thunder Python. Oh! Nagulat si Yang Xiaotian. May ika-4 na antas ng Heavenly Tribulation Thunder Water sa True Dragon Divine Sect. Sa katunayan, hindi lamang ang True Dragon Divine Sect, karamihan sa 10 super sect sa ating Shenlong Empire ay may 4 na antas na Heavenly Tribulation Thunder Water. Sinabi ni Azure Thunder Python, tulad ng True Dragon Divine Sect, Fulong Sword Sect, Qingshu Divine Sect, at Jieshan Palace. Tumango si Yang Xiaotian. Ang 10 super sect ng Shenlong Empire ay mga higanti, at ang mga tao ay dumaan sa banal na kapigatian sa nakaraan. Normal na mangolekta ng Heavenly Tribulation Thunder Water sa paglipas ng mga taon. Ang ika-4 na antas. Sa kasamaang palad, walang ika-6 na antas. Sa wakas, si Yang Xiaotian at ang Azure Thunder Python ay gumala sa Red Moon Forest sa loob ng isa pang buwan. Matapos hindi makahanap ng ibang angkop na hayop na masasakyan, kinailangan ng umuwi ni Yang Xiaotian. Isinasaalang-alang ang pinsala ng Azure Thunder Python, hinayaan ni Yang Xiaotian na manatili ito sa kaldero ng gamot upang gumaling. Sa gabi, nagsindi ng bonfire si Yang Xiaotian, nagluto ng barbecue, at uminom ng kanyang espesyal na alak. Noong panahong ito, Nobyembre na, at medyo malamig. Matapos inumin ang alak, uminit ang buong katawan. Habang nagpipista si Yang Xiaotian, biglang may ingay sa mga palumpong sa di-kalayuan, at pagkatapos ay lumabas ang isang batang babae. Ang batang babae ay mukhang kasing edad niya, na may maselang mukha, magagandang mata, at maputi ang balat. Siya ay isang tunay na maliit na kagandahan. Noong una ay inakala ni Yang Xiaotian na may halimaw sa mga palumpong, ngunit hindi niya inaasahan na may lalabas na cute na batang babae. Ang material ng damit ng batang babae ay napakabihirang, ngunit mayroong maraming batik ng dugo sa damit, na medyo marumi. Ang mga mantsa ng dugo na ito ay dapat na mula sa mga halimaw. Pagkalabas ng batang babae, tinitigan niya ang barbecue sa campfire ni Yang Xiaotian, lumunok, at sinabing, "Little brother, pwede mo ba akong bigyan ng barbecue mo?" Gutom na siya. Ngayon, halos buong araw siyang nakikipaglaban sa mga halimaw. Napakaganda ng boses ng dalaga, parang mga perlas na nahuhulog sa plato. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabi, "Oo naman, halika at maupo." Nang marinig ito ng batang babae, ang kanyang mukha na inukit ng jade ay masaya, at mabilis siyang tumakbo sa apoy sa kampo at umupo ng masunurin. Naglabas si Yang Xiaotian ng super treasure knife at naghiwa ng sapat na malaking piraso ng barbecue para sa batang babae. Ang super treasure knife na ito ay gawa niya, para lang sa kaginhawaan ng pagputol ng barbecue minsan. Kung narito sina Lin Yong, Chen Yuan at iba pa, madudurog ang puso nilang makita si Yang Xiaotian na naghihiwa ng barbecue gamit ang super treasure knife. Pagkatapos kunin ng batang babae ang barbecue, matamis siyang nagpasalamat kay Yang Xiaotian, at pagkatapos ay kinuha ang barbecue at kinain ito.
Bagamat siya ay gutom na gutom, ang maliit na batang babae ay kumain ng mabagal at sa napakagandang paraan. Pinunit niya ang inihaw na karne gamit ang kanyang dalawang maliliit na daliri, pagkatapos ay inilagay ito sa kanyang cherry mouth at nguya ito ng dahan-dahan. Nakipag-chat siyang Xiaotian sa batang babae. Sa pamamagitan ng pakikipag-chat, alam niya na ang pangalan ng babae ay Qingshan. Ang batang babae ay orihinal na dumating sa Red Moon Forest kasama ang kanyang mga matatanda, ngunit tinamaan ng tubig ng hayop at nagkalat. Beast Tide. Nagulat siyang Xiaotian. Siyempre alam niya ang horror ng Beast Tide. Ang Beast Tide ay hindi daan-daan o libu-libong mga halimaw, ngunit hindi bababa sa 10,000 mga halimaw. Little brother, anong pangalan mo? Tiningnan ni Xiao Qingshan siyang Xiaotian gamit ang kanyang magagandang mata, na may kakaibang hitsura sa kanyang mukha, bakit ka nag-iisa sa Red Moon Forest? Nahiwalay ka ba sa iyong mga nakatatanda? Ngumiti siyang Xiaotian, hindi iyon ang kaso. Pumasok akong mag-isa para supilan ang halimaw. Ang pangalan ko ay ang Xiaotian. Umirap si Xiao Qingshan, nag-isa kang pumunta sa Red Moon Forest para supilan ang halimaw. Sa kanyang puso, siyang Xiaotian, isang bata, ay talagang nang-ahas na pumasok sa Red Moon Forest ng mag-isa. Ito ay masyadong matapang. Walang pagkakamali sa unang post, basahin ang nilalaman sa 6 hanggang 9 book forum. Tumango siyang Xiaotian. Hindi ganoon kadaling supilan ang isang hayop. Sinabi ni Xiao Qingshan, kailangan mong maunawaan ang wika ng hayop at ang pamamaraan ng paghahain ng dugo. Ngumiti siyang Xiaotian at iniunat ang kanyang kamay. Sa kanyang palad ay ang Azure Thunder Python na naging hindi mabilang na beses na mas maliit, ito ang pinasuko ko. Nagulat si Xiao Qingshan, at pagkatapos ay ngumiti ng matamis, itong maliit na Azure Python ba ang hayop na pinasuko mo? Napaka-cute nito, natutulog ba ito? Sa puntong ito, iniunat niya ang kanyang slender jade finger at sinundot ang Azure Thunder Python. Ang Azure Thunder Python ay nanginginig sa buong katawan pagkatapos na sandutan ni Xiao Qingshan. Nang makita ito, si Xiao Qingshan ay humajijek, tingnan mo, nanginginig ito, nahihiya ba ito? Nahihiya. Inilibot ng Azure Thunder Python ang kanyang mga mata. Lalong humajijek si Xiao Qingshan. Ang ilaw ng apoy ay nagpapaliwanag sa mukha ni Xiao Qingshan, na napakaliwanag at maganda. Nang ngumiti si Xiao Qingshan, ang kanyang mga mata ay kurbadong tulad ng kay Wen Jingyi, ngunit hindi katulad ni Wen Jingyi, si Wen Jingyi ay kaakit-akit at kaakit-akit, habang si Xiao Qingshan ay dalisay at kaibig-ibig. Kasabay nito, si Xiao Qingshan ay may kakaibang ugali, tulad ng isang banal na buwan. Pagkaraan ng ilang sandali na panunukso sa Azure Thunder Python, biglang sinabi ni Xiao Qingshan, Brother Xiaotian, hindi ko inaasahan na malalaman mo ang lengguwahe ng hayop at ang paghahain ng dugo. Napakahirap matutunan ng beast language. Tinuruan ako ng aking guro, ngunit hindi ko ito matutunan. Ngumiti siyang Xiaotian at sinabing, ang wika ng hayop ay hindi talaga mahirap. Mas madali ito basta't alam mo ang mga kasanayan sa pagbigkas. Pagkatapos, nagsimulang turuan niyang Xiaotian si Xiao Qingshan ng mga kasanayan sa pagbigkas. Gayunpaman, pagkatapos matutunan ang mga kasanayan sa pagbigkas sa loob ng 1 oras, si Xiao Qingshan ay inaantok at nakatulog. Malamig sa kalagitnaan ng gabi. Nang makitang nakakulong ang kabilang partido, naglabas siyang Xiaotian ng balabal at ibinalot ito sa kabilang partido. Inay, magiging masunurin ako sa hinaharap, mangyaring huwag kang umalis. Biglang bumulong si Xiao Qingshan sa kanyang panaginip, puno ng kalungkutan ang kanyang mukha. Sa pagtingin kay Xiao Qingshan, naisip niyang Xiaotian ang kanyang kapatid na siyang Linger na nasa True Dragon Sect. I wonder kung okay lang ba si ate. Pagkaraan ng isang gabi, unti-unting lumiwanag ang langit, nagising si Xiao Qingshan, ibinalik niya ang balabal kay Yang Xiaotian, at ngumiti ng matamis, Brother Xiaotian, salamat. Tumayo siyang Xiaotian at sinabing, babalik ako ngayon sa Shanghai Kingdom, paano ka? Nag-isip sandali si Xiao Qingshan at sinabing, kung gayon, babalik muna ako sa kaharian ng Shanghai kasama ka. Mapanganib ang Red Moon Forest, at nawalan siya ng mga elder sa kanyang pamilya at hindi siya makontak ng ilang sandali. Gayunpaman, noong kakalakad lang ni Yang Xiaotian at Xiao Qingshan ng kaunting distansya, nakita nila ang isang malaking grupo ng malalakas na lalaki na lumilipad patungo sa kanila. Ang ikinagulat niyang Xiaotian ay nakabilang sa malaking grupong ito ng malalakas na lalaki, mayroong talagang malalakas na lalaki mula sa maharlikang pamilya ng Tiandao Empire. Bilang karagdagan sa mga masters ng royal family ng Tiandao, mayroon ding mga masters ng royal family ng Liuli Empire.
Tinansya niyang Xiaotian na mayroong hindi bababa sa 7 o 8 maharlikang Panginoon ng imperyo. Ang malaking grupo ng malalakas na lalaki na ito ay nagulat lahat nang makita nilang umiikot si Xiao Qing, at sabay-sabay silang sumigaw, "Kamahalan!" Sa pakikinig kay Tian Dao, ang mga master ng Liuli ay nabigla habang ang kanyang kamahalan, at siyang Xiaotian ay nabigla. Kanyang Royal Highness. Maaari itong tawaging His Royal Highness ng napakaraming Royal Masters, kaya lumabas ang pagkakakilanlan ni Xiao Qingshan. Sa oras na ito, isang nasa tapat na lalaki ang lumabas at ngumiti kay Xiao Qingshan, "Okay ka lang." Ang mga araw na hindi nagkita si Qingshan, halos masira ito. Tito Lan. Nakita ni Xiao Qing ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at magiliw na ngumiti, "Nagugutom ako kahapon. Si Xiao Changge iyon at binigyan ako ng barbecue." Pagkatapos ay sinabi niya, ang kanyang inihaw na barbecue ay masarap. "Hindi pa ako nakakain ng ganoong kasarap na barbecue. Kuya Xiaotian. Barbecue." Ang nasa katanghaliang gulang na si Long Lan ay tumingin kay Yang Xiaotian at nagulat. Sa unang pagkakataon, nakita niyang napakalapit ng kanyang pamangkin sa kanyang mga K-barkada. Tinawanan ni Long Lan si Yang Xiaotian, "Xiaotian, salamat sa pag-aalaga sa Qingshan kahapon." Nag-alinlangan siya, pagkatapos ay naglabas ng isang jade box at ibinigay ito kay Yang Xiaotian, bilang pasasalamat, "Ang jade box na ito ay ibinigay sa iyo." Si Tian Dao, ang mga master ni Liuli ay tumingin sa jade box, at hindi nainggit kay Yang Xiaotian. Kahit na hindi nila alam ang mga bagay sa jade box na ito, alam nila na ang pagkakakilanlan ni Long Lan ay talagang kamangha-mangha bilang Long Lan. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang jade box, ngunit umiling, "Hindi, ilang piraso lang ng barbecue." Hindi sinasadyang tumawa si Long Lan, "Alam mo ba ang jade box sa loob? Ang mga bagay sa loob ay hindi ordinaryong bagay, batang lalaki, huwag mong pagsisihan." Umiling si Yang Xiaotian, "Dan gamot, mayroon ako, hindi ako nagkukulang." Siya ay may malakas na kaluluwa at kamalayan sa lasa ng elixir, at maaari niyang hatulan na mayroong ilang uri ng elixir. Gayunpaman, ang hindi niya kulang ay ang elixir. Narinig ni Long Lan na sinabi ni Yang Xiaotian na walang kulang sa elixir, bahagyang ngumiti, at hindi siya pinilit. Kinuha niya ng mabuti ang jade box. Sinabi niya kay Xiao Qingshan, "Pagkatapos ay bumalik tayo." Sa pagkakataong ito ay dumating siya sa Red Moon Forest, na nagawa ng maayos. "Okay." Tumango si Xiao Qing, at pagkatapos ay sinabi kay Yang Xiaotian, "Brother Xiaotian, kailangan mong umalis sa Red Moon Forest, pagkatapos ay sumama ka sa amin." Nag-alinlangan si Yang Xiaotian at tumango. Nakita ni Xiao Qing ang pagpayag ni Yang Xiaotian, at tuwang-tuwa siya, at pagkatapos ay humakbang pasulong gamit ang kamay ni Yang Xiaotian, "Tayo na." Nakita ni Long Lan ang kamay ni Xiao Qing na hinayla ang kamay ni Yang Xiaotian at sumimangot, ngunit sa huli, wala siyang sinabi. Tian Dao, Liuli, at ang Royal Master ng Wushuang Emperor ay tumingin kay Yang Xiaotian na may halos nakakamatay na tingin. Makalipas ang kalahating araw, lahat ay lumabas sa Red Moon Forest. Sa okasyon, si Xiao Qingshan ay lubhang nag-aatubili kay Yang Xiaotian, "Brother Xiaotian, pupunta ka ba sa Dragon Empire sa hinaharap? Kung pupunta ka sa Dragon Empire, tandaan na makita ako sa Dragon Emperor." "Pupunta ako sa kabisera ng Dragon Emperor sa hinaharap." Tumango si Yang Xiaotian. Sa hinaharap, kung lalahok siya sa pagtatasa ng Zhenlong Shenzong, tiyak na pupunta siya sa kabisera ng Shenlong Emperor. Pagkatapos makinig kay Yang Xiaotian, pupunta si Xiao Qing sa kabisera ng Dragon Emperor, babaliin ang kanyang ilong, at pagkatapos ay bibigyan si Yang Xiaotian ng hugis dragon na jade pendant, kaya dapat pumunta si Yang Xiaotian sa Dragon Emperor para mahanap ang kanyang sarili sa hinaharap. Sa huli, umalis si Long Lan kasama si Xiao Qing. Nang si Tian Dao, Liuli, nang ang mga Panginoon ng imperial na kaharian ng Wushuang ay magpapatuloy, sinabi ni Long Lan, "Hindi mo kailangang sumunod." Si Tian Dao, Liuli, at ang mga imperial na master ng Wushuang Kingdom ay hindi nang ahas na makakuha ng mga pagtutol. Dapat silang maging magalang, at pagkatapos ay yumuko sila ng malalim para ipadala sina Long Lan at Xiao Qing. Sa paghihintay kay Long Lan, nawala si Xiao Qingshan sa kalangitan, at lahat ay nang ahas na dumiretso. Ang emperador na si Xiao Yong, ang emperador ng Tian Dao, ay bumaling sa ulo, ang kanyang mga mata ay nahulog kay Yang Xiaotian. Tiningnan niya ang jade pendant sa kamay ni Yang Xiaotian at inabot at nagutos, "Ibigay mo sa akin ang jade." Sa pakikinig sa maharlikang pamilya ni Tian Dao, si Xiao Yong, ay nagutos ng tono, "Malamig ang mukha ni Yang Xiaotian, ibigay mo."
Pinanood ni Xiao Yongzhou si Yang Xiaotian, "Boy, ano ang pagkakakilanlan ng kanyang Royal Highness, at ano ang iyong pagkakakilanlan? Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang hawakan ang kanyang jade? Ang jade ng kanyang Royal Highness ay nahulog sa iyong mga kamay, ito ay nadungisan ng banal na liwanag." Si Liu Yuan, ang prinsipe ng Wushuang Royal Family, ay nagsabi, "Xiao Yong, ang jade na ito ay ibinigay sa iyo, hindi ba ito nararapat? Ako ay may kaugnayan sa dugo sa kanyang kamahalan." Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin siya kay Yang Xiaotian, "Little Tian Xiaoyo, ibigay mo sa akin itong jade." Pagkatapos ay nakahanap ako ng mas mababang grado na lingshi mula sa kanyang mga braso hanggang kay Yang Xiaotian, kilalanin ng lingshi-lingshi, ang Xiapan lingshi na ito ay ibibigay sa iyo. Walang alinlangan, gusto kong gumamit ng isang piraso ng lingshi kapalit ni Yupi sa kamay ni Yang Xiaotian. Oh, Xiapan lingshi. Nakita ni Yang Xiaotian na ang prinsipe ng Wushuang Royal na si Liu Yuan ay gustong gumamit ng isang piraso ng Lingling Stone kapalit ng kanyang jade pendant at umiling. Lingshi. Nakita ni Liu Yuan na umiling si Yang Xiaotian, nanlamig ang kanyang mga mata, at nang magbaril na sana siya, bigla niyang inilipat ang bundok. Kamangha-manghang pagkabigla, mula sa malayong lupa. Ang buong lupa ay parang tinatapakan ng hindi mabilang na mga baliw na stomper. Ito ay ang hayop. Nagbago ang mga Panginoon ng maharlikang pamilya. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Ang Beast Tide ay dumadaloy sa direksyon na ito, go. Sa ngayon, ang mga Panginoon ng Royal Family ay wala nang pakialam kay Yang Xiaotian, at sila ay natakot. Nang paalis na si Yang Xiaotian, sinabi ni Yao Ding, hindi mo pa nakikita ang Beast Tide. Nakatayo, naramdaman ang kapangyarihan ng Beast Tide. Face the Beast Tide, maraming benepisyo para sa iyo. Harapin ang Beast Tide. Natigilan si Yang Xiaotian, at pagkatapos ay ayon kay Yao Ding, nakatayo siya roon ng hindi gumagalaw, naghihintay sa pagdating ng halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali, nakita ni Yang Xiaotian ang mga gumugulong na alon ng buhangin sa dulo ng kanyang paningin. Ang mga alon ng buhangin ay sumugod sa kalangitan, na nagwawali sa mundo at nilunod ang lahat. Sa mga alon ng buhangin, lahat ng uri ng mga halimaw ay nakitang humahanggos na pasulong. Ang mga halimaw na ito ay may kamanghamanghang mga aura, at ang pinakamahina ay talagang nasa kaharian ng hari. Napakahaba ng Beast Tide kaya hindi na makita ni Yang Xiaotian ang wakas. Natatakot ako na mayroong daan-daang libo sa kanila. Daan-daang libong halimaw ang sabay-sabay na sumugod, at ang eksenang iyon ay bumulaga sa puso ni Yang Xiaotian. Kahit na alam ni Yang Xiaotian na may mga medicine cauldrons at sky blue thunder python, siya ay kinabahan at ang kanyang anit ay namamanhid nang makita niya ang daan-daang libong halimaw na sumusugod sa kanya. Ang desperadong labanan sa pagitan ng sky blue thunder python at Su Jing ay nakakagulat, ngunit ang daan-daang libong halimaw na nasa harapan niya ay mas nakakagulat. Daan-daang libong halimaw ang nagsama-sama at sumugod ng sama-sama. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay lampas sa mga salita. Sa kaba at pagkabigla ni Yang Xiaotian, daan-daang libong halimaw ang sa wakas ay sumugod daan-daang metro ang layo. Bagamat daan-daang metro ang pagitan nila, isang nakakatakot na puwersa at alon ng hangin ang sumugod kay Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay galit na pinaandar ang Dragon Art. Biglang, mahigit 100 True Essence Dragons ang lumabas sa kanyang katawan at buhol sa paligid niya. Gayunpaman, sa ilalim ng epekto ng kapangyarihan ng daan-daang libong halimaw na hayop, higit sa 100 True Essence Dragons ang agad na natangay. Nang malapit ng tanggayan ng nakakatakot na alon ng hangin si Yang Xiaotian, biglang, isang sinag ng liwanag ang bumalot kay Yang Xiaotian, na siyang kapangyarihan ng kaldero ng gamot. Kasabay nito, ang hininga ng hari ng mga banal na hayop ay nagmula kay Yang Xiaotian. Ang hiningang ito ng hari ng mga banal na hayop ay eksaktong hininga ng Asher Thunder Python. Ang Asher Thunder Python ay ang inapo ng sinaunang Asher Python at Thunder Dragon. Ito ay hindi isang ordinaryong banal na hayop. Ito ang hari sa mga banal na hayop. Sa mga tuntunin ng bloodline, ang bloodline nito ay napakalapit sa Super Divine Beast. Nang ang hininga ng Asher Thunder Python, ang hari ng mga banal na hayop, ay pinakawalan, daan-daang libong halimaw na nagmamadaling sumugod lahat ay umiwas kay Yang Xiaotian sa pagkabigla. Si Yang Xiaotian ay nakatayo roon, tulad ng hari ng mga banal na hayop, hindi malalabag at hindi mapaglaban. Kahit gaano kabaliw ang mga hayop, hindi sila nang ahas na makabangga si Yang Xiaotian.
Mula sa malayo, ang manipis na katawan ni Yang Xiaotian ay nakitang nakatayo sa daan-daang libong mga hayop, hindi natitinag. Gaano man ang daan-daang libong halimaw na sumugod, hindi siya umaatres. Ang mga alon ng buhangin ay gamulong. Gayunpaman, ang umaalon na mga alon ng buhangin ay dumating 10 metro sa harap ni Yang Xiaotian at lahat ay naharang. Naging vacuum zone ang paligid ni Yang Xiaotian. Ang nakakatakot na enerhiya ay patuloy na umaatake kay Yang Xiaotian, at lahat ay pinaghiwalay ng liwanag sa katawan ni Yang Xiaotian. Kung nakita ni na Xiao Yong, Liu Yuan at iba pang nakatakas ang eksenang ito, malamang na malaglag ang kanilang mga panga. Kahit na ang isang martial master na kasing lakas ng Emperor Realm o kahit na nasa itaas ng Emperor Realm ay madudurog at mayayapakan sa isang pulp sa harap ng beast tide na ito. Ngunit si Yang Xiaotian ay nakatayo doon, hindi gumagalaw ng kaunti, hindi man lang nasaktan. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang malalakas na halimaw na patuloy na umaakay sa kanya, at sa kanyang puso, nagsimula siyang tumingin ng diretso sa kapangyarihan ng mga halimaw na ito at sa kapangyarihan ng beast tide ng daan-daang libong halimaw. Daan-daang libong halimaw ang Year-Okon sa lupa, at paulit-ulit na umalangaw sa mga tainga ni Yang Xiaotian ang siksik na tunog ng vibration. Si Yang Xiaotian ay nakatayo roon, patuloy na pinapatakbo ang beginning dragon art, at ang isang hindi sumusukong dragon power ay naging mas malakas at mas malakas. Sa ilang sandali, tila naramdaman ni Yang Xiaotian na siya ay naging ninuno ng angka ng dragon, nakatingin sa lahat ng mga hayop at lumulutang sa kalangitan. Kahit na ang Sky Blue Thunder Python, ang hari ng lahat ng mga hayop, ay naramdaman ang kapangyarihan ng beginning dragon kay Yang Xiaotian, at naramdaman ang pagpintig ng kaluluwa, na siyang pagpintig ng kaluluwa mula sa simula ng langit at lupa. Ang beast tide ay patuloy pa rin sa pagmamadali. Gayunpaman, ang takot sa puso ni Yang Xiaotian ay unti-unting nawala. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal ng panahon, tuluyang lumipas ang beast tide. Daan-daang libong halimaw ang dumaan kay Yang Xiaotian at sumugod. Ang mga gumugulong na alon ng buhangin ay lumilipad pa rin sa buong kalangitan. Tumingin si Yang Xiaotian at nakita niya na ang lupa sa direksyon ng beast tide ay pumutok at naging mas maikli, na parabang ang buong lupa ay paulit-ulit na inararo. At ang hindi mabilang na mga puno na natamba ay natapakan na naging pulbos. Sa pagtingin sa wasak na lupa, huminga ng malalim si Yang Xiaotian at tumingin sa paligid. Maliban sa 10 metro sa paligid kung saan siya nakatayo, ang natitirang bahagi ng lugar ay ganap na hindi nakikilala. Ang nakapalibot na lupa ay ilang metro na mas maikli. Red Moon Forest, natatakot ako na may kakaiba. Ang Sky Blue Thunder Python ay matalim na tumingin sa direksyon ng beast tide na umaalis ng baliw. Nahulog din sa malalim na pag-iisip si Yang Xiaotian. Madalang na mayroong beast tide sa Red Moon Forest, ngunit ang beast tides ay madalas na nangyari kamakailan, na medyo abnormal. Ang beast tide na ito ay kontrolado ng mga tao. Tumunog ang boses ni Yao Ding. Tao. Sa pangkalahatan, tanging ang beast god ng Red Moon Forest ang makakakontrol ng ganoong kalaking beast tide. Ice Flame Kirin ba yun? Tanong ni Yang Xiaotian. Umiling ang Azure Thunder Python, hindi dapat. Ang matandang Bing ay nagsasanay ng husto sa pag-iisa sa loob ng maraming taon. Hindi maaaring siya iyon. At sa kanyang mapurol na ugali, hindi niya gagawin ang mga bagay na ito. Biglang naging solemn na ang mukha niya, siguro, yung taong yun. Yung taong yun. Tumingin si Yang Xiaotian sa Azure Thunder Python. Sinabi ng Azure Thunder Python, noon pa man ay may makapangyarihang pag-iral sa Red Moon Forest. Malaki ang posibilidad na mas mataas ang lakas nito kaysa sa amin ni Old Bing. Gayunpaman, hindi pa kami nagkita ni Old Bing at hindi alam ang tunay na katawan nito. Nagulat si Yang Xiaotian. Mas malakas kaysa sa Azure Thunder Python at sa Ice Flame Kirin. Mayroon bang napakalakas na pag-iral sa Red Moon Forest? Ang mas ikinagulat ni Yang Xiaotian ay ang Azure Thunder Python at ang Ice Flame Kirin ay hindi pa nagkita sa Red Moon Forest sa loob ng maraming taon, at hindi nila alam kung ano ang tunay na katawan ng isa. Sa pagtingin sa direksyon ng beast tide, si Yang Xiaotian ay nag-isip sandali, at pagkatapos ay umalis sa lugar. Isinasaalang-alang ang kamakailang madalas na pag-agos ng hayop at ang panganib ng Red Moon Forest. Umalis si Yang Xiaotian at hinanap sina Luo Qing, Liao Kun at iba pa. Hiniling niya kina Luo Qing, Liao Kun at iba pa na pangunahan ng 1,000 alipin sa Red Moon Forest upang magsanay ng gusto sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos kalkulahin ang oras, dapat nasa Red Moon Forest pa rin sina Luo Qing, Liao Kun at iba pa. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar.
Kaya, bago nakilala ng Beast Tide si Luo Qing at ang iba pa, kailangan niyang hanapin si Luo Qing at iba pa. Hindi nagtagal pagkaalis ni Yang Xiaotian sa lugar, bumalik sina Xiaoyong, Liu Yuan at iba pa sa orihinal na ruta. Lahat ay bumalik, natural para sa Jade Pendant sa kamay ni Yang Xiaotian. Bumalik sa lugar, lahat ay tumingin sa nawasak na horror scene, lahat ng palpitations at panginginig. Gayunpaman, pagkatapos maghanap sa paligid, lahat ay walang nakitang anumang bakas ng katawan ni Yang Xiaotian, pati na ang Jade Pendant. Yung bata, dapat buhay pa. Isang liuli royal family master ang humatol. Sa kasong ito, para sa kapakanan ng pagiging patas, kung sino man ang makita ng kanyang mga tauhan sa batang iyon ay magkakaroon ng Jade Pendant. Sabi ng panganay na prinsipe ng Tiandao na si Xiao Yong, at pagkatapos ay inakay niya ang kanyang mga tauhan. Inakay din ng panganay na prinsipe ng Wushuang na si Liu Yuan ang kanyang mga tauhan patungo sa ibang direksyon. Sunod-sunod ding umalis ang ilan pang mga royal masters, bawat isa ay naghahanap kay Yang Xiaotian. Matapos maghanap ng ilang sandali, hindi pa rin mahanap ni Yang Xiaotian sina Luo Qing, Liao Kun at iba pa. Isang araw, nang hinahanap ni Yang Xiaotian sina Luo Qing, Liao Kun at iba pa, biglang, ilang figure ang lumipad mula sa himpapawid, dumapo sa kanyang harapan at pinigilan siya. Tumingin si Yang Xiaotian at nakilala na ang kabilang partido ay ang bantay ni Xiao Yong, ang pinakamatandang prinsipe ng maharlikang pamilya ng Tiandao. Matapos pigilan ng ilang tao si Yang Xiaotian, sinabi ng isa sa mga gwardya, "Anak, pinahirapan mo kaming mahanap ka." Pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang kamay, ibigay ang Jade Pendant. Paano kung hindi ko iabot? Walang pakialam ang mukha ni Yang Xiaotian. Sa kanyang braso, mayroong isang maliit na berdeng sawa, na siyang Tianqing Thunder Python. Ngumiti ang isa pang guard at sinabing, huwag mong ibigay. Hindi sa iyo yun. May hawak siyang kutsilyo at naglakad patungo kay Yang Xiaotian, paglaki mo, mauunawaan mo na maraming bagay ang hindi mapagpasyahan ng mahina. Pagkatapos nito, iwinagayway niya ang kutsilyo at nilaslas si Yang Xiaotian sa kanyang kalooban. Ang gwardya na ito ay nakakagulat na isang Peak Martial King. Gayunpaman, nang itinaas niya ang kanyang espada, biglang ibinuko ng Asher Thunder Python ang dagwang bibig nito at gamulong. Naramdaman ng gwardya sa tuktok ng antas ng Martial King na nagdilim ang kanyang mga mata bago siya direktang iginulong sa dagwang bibig ng Asher Thunder Python. Ang biglaang pagbabago sa kanilang harapan ay nagulat sa iba. Ikaw. Nakasindak silang tumingin kay Yang Xiaotian at sa Asher Thunder Python. Tama ka. Maraming bagay na hindi kayang desisyonan ng mahina. Malamig ang mga mata ni Yang Xiaotian. Muling ibinuko ng Asher Thunder Python ang dagwang bibig nito at pinagulong silang lahat. Ang mga espada ng ilang mga tao ay nahulog sa lupa, na gumawa ng isang tunog ng clanging. Lumingon si Yang Xiaotian at tumingin sa kakahuyan sa di kalayuan, hindi ka ba lalabas? O gusto mo bang yayain kitang lumabas? Nakita ko ang ilang mga tao na nangangapa sa labas ng kakahuyan sa di kalayuan, na may hitsura ng takot sa kanilang mga mukha. Sila ang pinakamatandang prinsipe ng Wushuang Empire, si Liu Yuan, at ilan sa kanyang mga tauhan. Tiningnan ni Liu Yuan si Yang Xiaotian at ang Sky Blue Thunder Python sa kamay ni Yang Xiaotian, at pinilit ang kanyang sarili na manatiling kalmado, at ngumiti, hindi ko inaasahan na ang aking nakababatang kapatid na lalaki ay talagang may napakalakas na halimaw. Ako si Liu Yuan, ang pinakamatandang prinsipe ng Wushuang Empire. Maaari ko bang malaman kung ano ang iyong pangalan? Naglakad si Yang Xiaotian patungo kay Liu Yuan na parang wala siyang narinig. Siyempre, alam niya na ibinalita ni Liu Yuan ang kanyang pagkakakilanlan bilang pinakamatandang prinsipe ng Wushuang Empire sa oras na ito para ipaalala sa kanyang sarili na kapag may nangyari sa kanya, hindi siya pababayaan ng Wushuang Empire. Nang si Yang Xiaotian ay lumakad patungo kay Liu Yuan, ang Sky Blue Thunder Python ay lumipad mula sa kanyang kamay. Sa mga mata ni Liu Yuan at ng iba pa, ang Sky Blue Thunder Python, na kasing laki lamang ng isang poste ng kawayan, ay nagsimulang lumaki at lumaki. Sa bawat hakbang na ginawa ni Yang Xiaotian, ang Sky Blue Thunder Python ay lumaki ng ilang bilog. Nang maglakad palabas si Yang Xiaotian ng mahigit 10 hakbang, nakita niya na ang Sky Blue Thunder Python, na natatakpan ng kidlat, ay kasing laki ng bundok. Isang hininga ng isang banal na hayop na kasing lakas ng bilangguan ng Bamalot sa mundo. Si Liu Yuan at ang kanyang mga kasama ay umaasa pa rin ng maswerteng pahinga, ngunit nang makita nila ang Sky Blue Thunder Python na nagbago sa totoong anyo nito, lubos silang nabigla. Ang hari ng mga Divine Beast. Sky Blue Thunder Python. Nanginginig ang boses ni Liu Yuan, at puno ng takot ang kanyang mga mata.
Alam pa rin niya na mayroong Sky Blue Thunder Python, ang King of Divine Beasts, sa Red Moon Forest. Ngunit hindi ba ang Sky Blue Thunder Python, ang King of Divine Beasts, ay nanatili sa Thunder Lake sa buong taon? Ngayon, naging alaga ng bata. Paanong hindi siya makapaniwala? Ano sa lupa ang nangyayari? Iyon ay ang King of Divine Beasts, ang Sky Blue Thunder Python, ngunit ito ay nasakop ng iba. At ito ay isang bata. Sa oras na ito, pumunta siyang Xiaotian kay Liu Yuan at sa kanyang mga kasama. Liu Yuan, tama ba? Tumingin siyang Xiaotian kay Liu Yuan. Oo. Natatakot na sinabi ni Liu Yuan, ako si Liu Yuan. Inilabas niyang Xiaotian ang Jade Pendant, sinabi mo noon na gagamit ka ng mababang uri ng Spirit Stone para bilhin ang Jade Pendant sa kamay ko. Sumigaw si Liu Yuan, aking Panginoon, iligtas mo ang aking buhay. Pagkasabi noon ay yumuko siya at patuloy na kumatok sa lupa. Lumuhad pa ang ilan pang bantay sa paligid niya at humingi ng awa. Sa oras na ito, ang panganay na prinsipe ni Tiandao na si Xiao Yong, pagkatapos maghanap ng ilang sandali, ay hindi pa rin mahanap siyang Xiaotian, at hindi niya maiwasang mawalan ng pasensya. Your Highness, madalas ang beast tide sa Red Moon Forest. Kung hindi, bumalik muna tayo sa kabisera. Sinabi ng bantay ni Xiao Yong, malawak ang Red Moon Forest, at wala kaming sapat na lakas tao. Pagkatapos bumalik sa kabisera, magpapadala kami ng mas maraming tao upang magtanong at hanapin ang batang iyon. At malapit nang mag-enroll ang Tiandao Academy, at ang pinakamahalagang bagay para sa kamahalan ay ang maghanda para sa pagtatasa ng Tiandao Academy. Naisip ito ni Xiao Yong at tumango, ngunit sa pag-iisip ng bata na nagpahirap sa kanya sa paghahanap sa Red Moon Forest, hindi niya maiwasang magalit at sinabing, kapag nahanap ko ang batang iyon, babalatan ko siya ng buhay. Pagkatapos, umalis si Xiao Yong at ang kanyang mga tauhan sa Red Moon Forest. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Xiao Yong at ang iba pa sa Red Moon Forest, umalis din siyang Xiaotian sa Red Moon Forest matapos niyang hindi mahanap sina Luo Qing, Liao Kun at iba pa. Sa orihinal, pumasok siya sa Red Moon Forest sa pagkakataong ito upang hanapin ang kayamanan ng Dragon Sword, ngunit pagkatapos malaman ni Tianqing Leimang na ang kayamanan ng Dragon Sword na hinahanap niya ay matatagpuan sa Black Snow Mountain, iminungkahi niya na pumasok siyang Xiaotian sa Black Snow Mountain sa Marso o Abril. Dahil ang panahon sa Black Snow Mountain ay napakasama sa oras na ito, ang lamig ay napakatindi, at madalas na may mga itim na bagyo ng nyebe, na lubhang mapanganib. Noong Marso at Abril, naapektuhan ng panahon, ang mga itim na bagyo ng nyebe sa Black Snow Mountain ay hihina at bababa din ang lamig. Siyang Xiaotian ay sinunod ang payo ni Tianqing Leimang at naghintay hanggang Marso o Abril upang makapasok sa Black Snow Mountain. Bukod dito, ang Black Snow Mountain ay malapit sa Tiandao Empire. Sa oras na iyon, mas maginhawa para sa kanya na pumunta sa Black Snow Mountain pagkatapos niyang pumasok sa Tiandao Academy. Para naman sa panganay na prinsipe ng Wushuang na si Liu Yuan, hindi siya pinatay niyang Xiaotian. Katulad ng pagharap niya kay Jiang Yu, hinayaan niyang lunukan si Liu Yuan ang control peel. Si Liu Yuan ang pinakamatandang prinsipe ng Wushuang Empire. Marahil ay mamanahin niya ang trono sa hinaharap, na magiging malaking tulong kay Yang Xiaotian. Makalipas ang ilang araw nang bumalik si Yang Xiaotian sa Divine Sword City. Matapos bumalik ni Yang Xiaotian sa Shenzhen City, pinangunahan din ni Luo Qing, Liao Kun at iba pa ang isang grupo ng mga alipin pabalik sa Shenzhen City kinabukasan. Pagkatapos bumalik sa oras na ito, ang mga alipin na nakipaglaban sa mga halimaw sa loob ng maraming araw ay nagbago ng malaki. Hindi lamang napabuti ng husto ang kanilang praktikal na karanasan, ngunit sila rin ay kalmado at nakakarelax sa pagharap sa mga bagay-bagay. Si Ali at ang kanyang mga tauhan, na may dugo ng mga sinaunang gintong Diyos, ay may ugali ng isang general. Hindi lamang sila nakapasok sa Martial King Realm, ngunit naabot din nila ang ikalawang antas ng Martial King ilang araw na ang nakalipas. Tuwang-tuwa siyang Xiaotian nang makita ang mga pagbabago sa At Ali at sa iba pa. Mukhang tama na hayaan si At Ali at ang iba pa na pumunta sa Red Moon Forest para sa pagsasanay. Nagpasya siyang hayaan si At Ali at ang iba pa na pumunta sa Red Moon Forest para sa pagsasanay ng ilang beses bawat taon sa hinaharap. Sa ganitong paraan lamang mabilis na lumago si At Ali at ang iba pa. Lumipas ang 10 araw. Sa oras na ito, kalahating buwan na lang ang natitira bago mag-enroll ang Tiandao Academy, at nagpasya siyang Xiaotian na pumunta sa Tiandao Empire. Isinasaalang-alang ang mahabang paglalakbay at ang hindi kilalang daan sa hinaharap, hindi na dinala niyang Xiaotian ang kanyang mga magulang sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, kakaunti lang ang dinala niya, tanging sina Wu Qi,
Liuan Liu, at ang Golden Armored Beast na si Xiao Jin. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anime, isang libro, isang bar. Siyempre, mayroon ding Sky Blue Thunder Python. Bago umalis, binigyan ni Yang Xiaotian ang kanyang mga magulang at si Luo Qing at iba pa ng maraming top-grade na 4 Elephant Spirit Pills. Noong una, gusto rin ni Lin Yong at Chen Yuan na sundan si Yang Xiaotian, ngunit tumanggi si Yang Xiaotian. Pagkatapos ng lahat, maraming bagay sa Divine Sword Academy ang nangangailangan ng dalawang tao upang mahawakan. Ang kanyang paglalakbay sa Tiandao Empire sa pagkakataong ito ay hindi isang bagay ng isa o dalawang araw. At ang 5 tao mula sa Sword Hall, sina Chen Changqing, Hile, ay nagpumilit na sundan si Yang Xiaotian, at si Yang Xiaotian ay walang pagpipilian kundi hayaan ang 5 tao na sumunod. Kaya, lahat ay sumakay ng itim na kabayong unicorn at pumunta sa imperial na lungsod ng Tiandao Empire. Ang Golden Armored Beast na si Xiao Jin ay sumakay din ng isa. Sa tuwing nakikita niya si Xiao Jin na nakasakay sa itim na kabayong unicorn, gustong tumawa ni Yang Xiaotian. Sa nakalipas na 2 buwan, ang sungay ng dragon sa ulo ni Xiao Jin ay naging mas matalas, at ang mga gintong kaliskis sa kanyang katawan ay parang umaagos na gintong apoy. Tulad ni At-Ali, ang maliit na lalaki ay nakalusot na sa kaharian ng hari, at ang kanyang lakas ay mas malakas kaysa kay At-Ali. Nagsanib puwersa sina At-Ali at halos hindi nakatali kay Xiao Jin. Walang nangyari sa daan. Pagkaraan ng 10 araw, lahat ay pumasok sa imperial na lungsod ng Tiandao Empire. Habang malapit nang mag-enroll ang Tiandao Academy, ang mga master mula sa 46 na kaharian ng Shanghai Kingdom, Wuding Kingdom, at Gujian Kingdom ay sunod-sunod na dumating, kaya ang imperial na lungsod ng Tiandao Empire ay siksikan, at ang mga lansangan ay puno ng mga mararangyang karwahe ng hindi mabilang na mga sekta at pamilya ng 46 na kaharian. Kung ikukumpara sa mga mararangyang karwahe na ito, ang mga itim na kabayong unicorn ni Yang Xiaotian at ng iba pa ay tila malabo. Tiningnan ni Chen Changqing ang mga mararangyang karwahe sa buong kalye at sinabi kay Yang Xiaotian na may mapait na ngiti, "Palace Master, natatakot akong matulog tayo sa kalye ngayong gabi." Bagamat may 5 araw pa bago mag-enroll ang Tiandao Academy, base sa kasalukuyang sitwasyon, malamang na masikip na ang mga kwarto ng mga pangunahing restaurant. Ngumiti si Yang Xiaotian at sinabing, "Hindi natin kailangang tumira sa isang restaurant, bumili na lang tayo ng bahay." Matapos makapasok sa Tiandao Academy, kailangan nating manatili sa Tiandao Imperial City ng mahabang panahon, kaya mas mabuting bumili ng bahay ng direkta, upang maging maginhawa para sa lahat na gumawa ng mga bagay. Nang sabihin ni Yang Xiaotian na gusto niyang direktang bumili ng bahay, ngumiti si Hile at sinabing, "Mapagbigay pa rin ang Palace Master." Nagtawanan ang lahat. Kaya, pinangunahan ni Yang Xiaotian ang lahat sa pinakamalaking palitan ng real estate sa Tiandao Imperial City. Gayunpaman, pagdating nila sa pinakamalaking palitan ng real estate sa imperial na lungsod, nakita nila ang panganay na prinsipe ni Tiandao na si Xiaoyong na papalabas kasama ang kanyang mga katulong at gwardya. Hindi inaasahan ni Xiaoyong na makikilala niya si Yang Xiaotian dito. Magkatapat ang dalawa. Pagkatapos ng maikling pagkakamali, unti-unting ngumiti si Xiaoyong sa kanyang mukha. Ngumiti siya, "Anak, nagkataon lang talaga. Hindi ko inaasahan na dito kita makikita." Sa pagsasalita nito, iniunat niya ang kanyang mga kamay at tumingin kay Yang Xiaotian, "Paano si Yupei?" Maglaro. Malakas ang boses ni Xiaoyong. Marami sa real estate trading hall ang dumating. Sino bang bata ito, na-offend niya ang His Royal Highness. Nang nagbubulungan ang mga tao sa paligid niya, inilabas ni Yang Xiaotian si Yupei. Iniisip kung ano ang sinabi niya sa Red Moon Forest na si Xiaoyong noon, sinabi ni Yang Xiaotian, "Sa tingin mo ba ay kwalipikado kang hawakan itong Jade Pendant?" Itong Jade Pendant, kung sa katangahan mo, nadungisan ang banal nitong liwanag. Ang lobby ay hindi tulad ng pananatili. Maging si Xiaoyong ay natigilan din. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mukha ni Xiaoyong ay malungkot, at ang kanyang mga mata ay tumitig kay Yang Xiaotian, "Anak, ano ang sasabihin mo? Kung hindi mo marinig ng malinaw, maaari kong hayaan akong sabihin ito muli." Sinabi ni Yang Xiaotian, na sinasabing hindi pinansin ng mga mata ni Xiaoyong ang mabangis na mga mata ni Xiaoyong. "Hinahanap mo si kamatayan." Nagalit si Xiaoyong. Pinalibutan ni Xiaoyong ang isang grupo ng mga gwardya. Sa sandaling ito, isang mapanuksong boses ang tumunog, "Yu, hindi ba ito ang kuya? Ang kuya ay napakaprestihiyoso, sino ang kukuha nito sa umaga?" Nakita kong lumapit ang isang binata na katulad ni Xiaoyong na may kasamang maraming bantay. "Halika, ito ang pangalawang kapatid ni Xiaoyong na si Xiao Jin."
Gayunpaman, magkaibang magulang ang dalawa at palaging magkasalungat. Nang makita ni Xiaoyong si Xiaojin, lumungkot ang kanyang mukha, at malamig na sinabi niya, Xiaojin, wala kang mahanap, kung hindi, naglilinis pa nga ako ng magkasama. Narinig ni Xiaojin ang mga salita, hey ngumiti, kung gayon gusto kong makita kung paano mo ako nililinis. Malamig ang mga mata ni Xiaoyong. Sa oras na ito, isang gwardya ng palasyo ang sumugod mula sa malayo, at bumulong kay Xiaoyong saglit. Ang mukha ni Xiaoyong ay maulap, at sa wakas ay kinuha ang isang grupo ng mga gwardya. Bago umalis, matalim niyang sinulyapan siyang Xiaotian, anak, hintayin mo ako, ipapaalam ko sa iyo maya-maya, kung ano ang nakakasakit sa akin. Nang wala si Xiaoyong, tumingin si Xiaojin kay Yupei niyang Xiaotian sa kanyang mga kamay at tinawanan siyang Xiaotian, sa susunod na kalangitan, Xiaojin, Xiaojin, iniisip ko kung ano ang tawag sa maliit na kapatid na ito. Wala ring magandang opinyon siyang Xiaotian kay Xiaojin nang umiti sa kanyang mukha. Hindi niya pinansin ang kabilang partido, kasama sina Wu Qi, Chen Changqing at iba pa ay pumasok sa real estate trading hall. Naninigas ang mukha ni Xiaojin. His Royal Highness, maaari mong tulungan ang batang ito, ngunit ang batang ito ay walang dapat pasalamatan, at ito ay napakabastos sa iyo, ito ay hindi kilala. Galit na sabi ni Xiaojin. Kinamayan siya ni Xiaojin at sinabi sa kanya, hayaan ang mga tao na magtanong, saang bansa siya galing saang bansa, at magtanong, ang hugis dragon na palawit na jade sa kanyang kamay, Tianlongpei ba ito? Si Xiaoyong, Liu Yuan at iba pa ay nagulat sa Tianlongpei sa mga kamay niyang Xiaotian, syempre, hindi lang dahil si Tianlongpei ay Xiaoqingshan. Si Tianlongpei mismo ay isang sanggol. Ang pagsusuot nito sa kanyang katawan ay maraming benepisyo para sa paglilinang. Iyon lang, maaalala ni Xiaoyong, Liu Yuan at iba pang talento ang Tianlongpei sa mga kamay niyang Xiaotian. Pagkapasok sa House Trading Hall, tinawag niyang Xiaotian ang kinauukulan, at pagkatapos ay tinanong ang bahay kung saan nagtaksil si Huang Cheng. Sa huli, gusto niyang Xiaotian ang isang bahay malapit sa Tiandao College. Napakalaki ng bahay, sumasakop sa 10 hektarya, na maganda sa lahat ng aspeto, ibig sabihin, mahal ang presyo, nagkakahalaga ito ng 5 milyong yuan. Nang marinig ang presyo, natigilan si Hile at ang iba pa. Gayunpaman, nagbayad siyang Xiaotian ng 5 milyong yuan at binili ang bahay. Hindi pa umaalis si Xiaojin. Nang makitang nagbabayad siyang Xiaotian ng 5 milyong ginto on the spot at binili ang bahay, nagulat siya. Sa katunayan, maraming tao ang bumili ng bahay na ito na binili niyang Xiaotian, kasama siya. Gayunpaman, ang bahay na ito ay masyadong mahal. Ito ay ibinitin sa real estate trading hall sa loob ng 1 taon at hindi kailanman na ibenta. Nang makitang binaril niyang Xiaotian ang 5 milyon, si Xiaojin, na hindi kinuha sa kanyang puso siyang Xiaotian, ay hindi maiwasang magulat. Pagkatapos umalis niyang Xiaotian sa real estate trading hall, iniulat ni Xiaojin ang mga resultang narinig niya upang isa-isang iulat si Xiaojin. Ano, siya siyang Xiaotian? Shanghai Kingdom Yang Shen. Nagulat si Xiao nang marinig ang resulta. Oo, siya siyang Xiaotian, kilala bilang Yang Shen. Nagulat siya nang may paggalang. Matapos kumpirmahin ang pagkakakilanlan niyang Xiaotian, nakalok ang mga kilay ni Xiaojin. Hindi ko inaasahan na ang batang ito ay siyang Xiaotian. Si Tianlongpei ay nasa mga kamay niyang Xiaotian. Ito ay talagang mahirap. Sa dabi ng Shanghai State College, nakamit niyang Xiaotian ang kaharian ng Wuqing na wala pang 9 na taong gulang. Kahit si Cheng Long, na si Wu Wangwusheng, ay hindi kaaway ng kanyang suntok. Ang gayong demonyo, maging ang ilang elder ng Tiandao College ay nagulat. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. May mga sabi-sabi na hanggat pumasa siyang Xiaotian sa pagtatasa ng Tiandao College, siya ay sasanayin bilang susunod na dekano ng Tiandao Academy. Bagamat tsismis lamang ito, maaaring hindi ito walang laman. Sa makatuwid, nang malaman na si Tianlongpei ay nasa Yang Xiaotian, umiling si Xiaojin at maaari lamang isuko ang ideya ng pag-agaw kay Tianlongpei. Di nagtagal pagkatapos malaman ni Xiaojin ang pagkakakilanlan niyang Xiaotian, nalaman din ni Xiaoyong ang pagkakakilanlan niyang Xiaotian. Siya pala. Alam ni Xiaoyong ang mga resulta at malamig ang mga mata. Naramdaman ng kanyang tagapagtanggol ang pagpatay na intensyon ni Xiaoyong, nag-aalangan, His Royal Highness, may mga alingaw na nang pumasok siyang Xiaotian sa Tiandao College,
ang Tiandao College ay nagnanais na tretuhin siya bilang susunod na dekano, at ang kanyang kapatid na babae ngayon ay Zhenlong Shenzong Lord Biography. Ngumisi si Xiao Yong, sinadya kung tretuhin siya bilang susunod na dekano. Kung gayon, depende kung may pagkakataon siyang sumali sa Tiandao College. Paano kung ang kanyang kapatid na babae ay direktang disipulo ng True Dragon Sect Master? Ang aking tiyuhin ay ang Grand Elder ng Fulong Sword Sect. Tumingin si Xiao Yong sa direksyon ng bagong baylang bahay ni Yang Xiaotian at sinabing, Yang Xiaotian, gusto kong makita kung kasing lakas ka ng sinasabi ng mga chismis. Sana hindi mo ako pababayaan noon. Sa puntong ito, pinakawalan ang aura ni Xiao Yong, at ito ang ikapitong antas ng Martial King. Sa oras na ito, namasyal sina Yang Xiaotian, Wu Qi, Chen Changqing at iba pa sa bagong baylang bahay. Dapat sabihin na ang bagong baylang bahay na ito, sa mga materyales man sa pagtatayo o layout, ay mas maganda kaysa sa mansyon ni Yang Xiaotian sa Shenzhen City. Si Yang Xiaotian ay lubos na nasisiyahan sa bahay na ito. Bagaman nagkakahalaga ito ng 5 milyong ginto, sulit ang pera. Dahil ang mga pamamaraan ng pagbili ay nakumpleto sa lugar, si Yang Xiaotian at ang iba pa ay direktang lumipat sa bahay. Matapos makapasok sa bahay, pinalabas ni Yang Xiaotian si Liuan at ang iba pa upang magtanong tungkol sa balita. Sa gabi, iniulat ni Liuan at ng iba pa ang mahalagang balita na kanilang inusisa kay Yang Xiaotian. Palace Master, ngayon sinasabi ng outside world na basta pumasa ka sa pagtatasa ng Tiandao Academy, sasanayin ka ng top management ng Tiandao Academy bilang susunod na dean. Sabi ni Liuan. Umiling si Yang Xiaotian at sinabing, hindi pa man lang ako nakilala ng nangungunang pamunuan ng Tiandao Academy, paano sila padalos-dalos na magpasya na sanayin ako bilang susunod na dean? Tiyak na chismis ito. Bukod dito, ang kandidato para sa dean ng Tiandao Academy ay kailangang dumaan sa maraming pagsubok. Hindi pa nga siya nakakapasok sa Tiandao Academy, kaya paano siya sasanayin ng top management ng Tiandao Academy bilang susunod na dean? Sinabi ni Yang Xiaotian kay Liuan, tingnan mo kung sino ang nagpakalat ng chismis. Malisyoso ang pagpapakalat ng mga ganyang chismis, at halatang gusto nila siyang maging target ng pambabatikos ng publiko. Kung kumakalat ang mga ganitong chismis, tiyak na tatanggihan, target, at atakihin pa siya ng mga alagad ng 46 na bansa na lumahok sa assessment. Mukhang may ayaw na matagumpay siyang makapasa sa pagtatasa ng Tiandao Academy. Sinunod ni Liuan ang mga tagubilin ni Yang Xiaotian at inimbestigahan kung sino ang nagpakalat ng chismis. Pagkatapos ng 2 araw ng walang tigil na pagsisiyasat at paggastos ng 10,000 ginto, sa wakas ay nalaman ni Liuan kung sino ang nagpakalat ng chismis. Ang nagpakalat ng chismis ay sina Guo Wei at Chen Yibing mula sa Wuding Academy. Medyo nagulat si Yang Xiaotian. Oo, sina Guo Wei at Chen Yibing. Sinabi ni Liuan, ang Guo Wei na ito ay hindi simple. Siya ang una sa Wuding Kingdom Academy Competition. Nang sumali siya sa Wuding Kingdom Academy Competition, natalo niya ang kanyang mga kalaban sa lahat ng paraan at natalo sila sa isang suntok. Walang sino man ang makakagawa ng kanyang hakbang. Walang makakahawak sa kanyang galaw. Nagulat si Yang Xiaotian. Oo. Sinabi ni Liuan, sinasabi ng ilang tao na siya ang reincarnation ng isang sinaunang Diyos at may hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ang kanyang martial soul ay ang sinaunang hayop na Golden Lion King. Golden Lion King. 12-level top martial soul. Hindi ko inaasahan na ang martial soul ni Guo Wei ay ang Golden Lion King. Ano ang kanyang lakas? Tanong ni Yang Xiaotian. Umiling si Liuan, hindi ko alam. Noong sumasali sa Wuding Kingdom Academy Competition, hindi kailanman ipinahayag ni Guo Wei ang kanyang tunay na lakas mula simula hanggang wakas. Tulad ng Young Master, gumamit siya ng magkabilang kamao at hindi man lang gumamit ng armas. Si Chen Yibing ang pangalawang pwesto sa Wuding Kingdom Academy Competition. Isa siyang mid-level 5th level na talo sa pamamagitan ng isang martial king. Narinig ko na si Guo Wei ay anak ng martial arts tulad ng Young Master, at isang sword genius. Ang talento ng espada ni Guo Wei ay mas mababa pa sa dean ng Wuding Academy. Hindi nagsalita si Yang Xiaotian, at nakinig kay Liuan na nagpatuloy. May 3 sikat na kandidato para sa kampyonato sa pagtatasa ng freshman ng Tiandao Academy na ito. Muling sinabi ni Liuan, si Guo Wei ay isa sa kanila, at siya ang may pinakamaraming pag-asa na manalo ng kampyonato. Sino yung dalawa? Nagtataka na tanong ni Yang Xiaotian. Ang dalawa pa, ang isa ay ang panganay na prinsipe ni Tiandao na si Xiao Yong, at ang isa ay si Lin Xiao mula sa God of War Academy. Sagot ni Liuan.
Natigilan siyang Xiaotian, ang panganay na prinsipe ni Tiandao na si Xiaoyong. Hindi ko inaasahan na ang panganay na prinsipe ni Tiandao na si Xiaoyong ay isa sa 3 pinakasikat na kandidato para sa kampyonato. Hindi rin simple si Xiaoyong. Sinabi ni Liu An, ang kanyang kaharian ay ang ika-7 antas ng martial king. Ang Tiandao Imperial Family ay may sinaunang martial arts na tinatawag na Star Wujigang, na napakalakas. Ito ang pinakamakapangyarihang martial arts ng Tiandao Imperial Family. Bukod sa Teizo ng Tiandao Imperial Kingdom, si Xiaoyong lamang ang matagumpay na nagsanay nito. Ang martial soul ni Xiaoyong ay ang Diyos ng sinaunang astrolohiya. Nang marinig niyang Xiaotian na ang martial soul ni Xiaoyong ay ang Diyos ng sinaunang astrolohiya, nagulat siya. Ang ganitong uri ng martial soul ay napakabihirang. Aling sinaunang Diyos ng astrolohiya ito? Tanong niyang Xiaotian. Maraming sinaunang Diyos ng astrolohiya, at ang kanilang mga lakas ay malakas at mahina rin. Hindi ko alam ang tungkol dito. Umiling si Liu An. Pagkatapos ay nagsalita siya tungkol kay Lin Xiao mula sa God of War Academy. Sa nakapalibot na 46 na kaharian, ang God of War Academy ay ang unang akademya ng kaharian ng Hauhan. Ito ay napakasikat at nakalista bilang isa sa 3 pangunahing akademya kasama ang Wuding Academy at ang Ancient Sword Academy. Si Lin Xiao ang una sa God of War Academy at ang una sa Hauhan National Academy Competition. Tulad ni Guo Wei, nang sumali si Lin Xiao sa kompetisyon ng Hauhan National Academy, natalo niya ang kanyang mga kalaban gamit ang kanyang mga hubad na kamao, at madali niyang natalo ang kanyang mga kalaban. Siya nga pala, si Lin Xiao ay ipinanganak na may banal na katawan. Mataimtim na sinabi ni Liu An, ito ay 1,000 beses na banal na katawan. 1,000 divine body. Naantig siyang Xiaotian. Napakabihirang ipanganak na may espesyal na pangangatawan, ngunit mayroon ding mga pagkakaiba sa lakas sa mga espesyal na pangangatawan. Halimbawa, ang katawan ni Yang Lei ng anak ng Thunder ay maganda na, ngunit kumpara sa banal na katawan, ito ay isang mahinang manok lamang. At ang 1,000 tiklop na banal na katawan ay ang nakatataas na banal na katawan sa gitna ng mga banal na katawan. Ang 1,000 banal na katawan ay tunay na makapangyarihan. Ang mga taong may banal na katawan ay maaaring gumamit ng sobrang kapangyarihan sa kanilang mga kamay anuman ang anumang martial arts at mahiwagang kapangyarihan. Ang mga henyo na may mga banal na katawan ay halos kasing bihira ng mga henyo na may pinakamataas na kaluluwa ng martial arts. Ang puso niyang Xiaotian ay nasa kaguluhan. Noong una, naisip niya na ang unang lugar sa pagtatasa ng freshman ng Tiandao Academy ngayong taon ay hindi mahirap, ngunit ngayon ay tila medyo mahirap pa rin ito. Guo Wei, Xiaoyong, Lin Xiao. Binasa niyang Xiaotian. Inaasahan niya ang pagtatasa ng freshman ng Tiandao Academy. Kinabukasan. Nang siyang Xiaotian ay nagsasanay ng swordsmanship sa bakuran, pumasok si Xiao Jin at sinabing siya ay naiinip at matamlay. Nang makitang nakapout si Xiao Jin, ngumiti siyang Xiaotian, hindi ka naiinip, matako ka, tama. Napakamot ng ulo si Xiao Jin, nabalitaan ko na masarap ang mga lollipop sa Tiandao Imperial City. Tumawa siyang Xiaotian, ang batang ito ay talagang iniisip ang tungkol sa mga lollipop. Okay, bibili tayo ng candy. Ngumiti siyang Xiaotian. Tuwang-tuwa si Xiao Jin. Hindi sinabi niyang Xiaotian sa lahat, at umalis siya ng bahay kasama si Xiao Jin. Walang pagkakamali, 1 post, 1 nilalaman, 1 anim, 1 libro, 1 bar. Pagkatapos magtanong tungkol sa pinakasikat na tindahan ng merienda sa Tiandao Imperial City, 1 lalaki at 1 hayop ang naglakad patungo sa tindahan ng merienda. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating sina Yang Xiaotian at Xiao Jin sa tindahan ng merienda. Binili niyang Xiaotian si Xiao Jin ng sobrang laking lollipop, at bumili siya ng 1 bag ng mani mula sa Wagoshan, na pareho nilang nagustuhan ng kanyang kapatid na si Yang Linger. Sakto nang tumalikod sina Yang Xiaotian at Xiao Jin at lumabas sa tindahan ng merienda, nakita nila ang 1 lalaki na hinampas ng ibang tao at nabangga siya ng napakalakas. Mabilis siyang Xiaotian at hinawakan ng 1 kamay ang likod ng kausap, upang hindi siya matamaan ng isa, ngunit ang mga mani sa kamay niyang Xiaotian ay nahulog sa lupa. Ang ibang tao ay tumalikod at magpapasalamat na sana kay Yang Xiaotian, ngunit nagulat siya, Palace Master Yang. Si Chen Hailin iyon mula sa Thunder Academy. Dumudugo ang bibig ni Chen Hailin, at may marka ng kamao sa kanyang dibdib. Halatang hindi magaan ang suntok na natanggap niya. Kahit na si Chen Hailin ay mula sa Thunder Academy, siya at ang anak ng Thunder ay sumama na sa kanya at maaaring ituring na kanyang mga subordinate. Nang makitang binugbog si Chen Hailin, sumimangot siyang Xiaotian at tumingin sa kabila.
4 na tao sa tapat. Lahat ay nakasuot ng battle robe ng Wooding Academy, at tila mga estudyante sila ng Wooding Academy. Anong nangyayari? Tanong ni Yang Xiaotian kay Chen Hailin. Lagi nang binubuli ng mga taga Wooding Academy ang Thunder Academy natin. Ngayong araw lumabas ako para bumili ng mga gamit at nabunggo sila. Sinabi ni Chen Hailin, sinalakay ako ng 4 nang makita nila ako, at pinalibutan ako ng 4. Sa oras na ito, naglakad papunta rito ang 4 na tao mula sa Wooding Academy. Nang dumating ang 4 na tao, natapakan nila ang mga mani na inihulog ni Yang Xiaotian sa lupa. Natapakan mo ang mga baliw ko. Nagbabala si Yang Xiaotian. Ilang tao ang natigilan at tumingin sa mga mani sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang isa sa kanila ay tumawa at sinabing, "Little brat, is this not yours?" Sa puntong ito, tinapakan niya ang mga mani sa ilalim ng kanyang mga paa gamit ang kanyang mga paa, at ang mga mani ay durog. Hindi lang natapakan, dinurog ko pa. Paano kung bibigyan kita ng silver coin para mabili? Nagtawanan ang ilang tao. Gayunpaman, habang siya ay tumatawa, isang figure ang biglang kumislap, at si Yang Xiaotian ay lumapit sa kanya. Iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ng kausap. Ang estudyante mula sa Wooding College ay binuhat ni Yang Xiaotian mula sa lupa na parang pato, at pagkatapos ay sinuntok siya ni Yang Xiaotian ng malakas sa tiyan. Bang! Isang malakas na putok. Umabot ito sa pandinig ng mga tao sa paligid ng kalye. Ang estudyante mula sa Wooding Academy na binuhat ni Yang Xiaotian ay pinasabog sa langit ni Yang Xiaotian. Katulad ni Cheng Long sa simula, lumipad siya hanggang sa taas na 12-dosenang metro bago bumagsak mula sa langit. Boom! Nayanig ang lupa. May mga bitik na parang gagamba ang lupa sa paligid niya. At ang estudyante mula sa Wooding Academy ay nakahiga doon, nanginginig ng husto. Hindi lang ang tiyan niya ang kumikibot, kundi ang buong katawan niya, at ang mukha niya ay namimilipit sa sakit. Sa pagtingin sa estudyante mula sa Wooding Academy na nakahiga na parang tuloka, nanginginig sa sakit, huminga ng malalim si Chen Hailin. Ang pakiramdam na ito ay medyo komportable. Natigilan ang 3 pang estudyante mula sa Wooding Academy. Ang isa na pinasabog sa langit ni Yang Xiaotian ay ang pinakamalakas sa kanilang 4, at nasa tuktok ng unang bahagi ng ika-4 na antas ng wuwang. Ang tuktok ng unang bahagi ng ika-4 na antas ng wuwang ay talagang pinasabog sa kalangitan ng isang maliit na bata. Tapos nakahiga, hindi makatayo sa sakit. Gulat na napatingin ang 3 kay Yang Xiaotian. Sino ka? Ang isa sa kanila ay biglang may naalala, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, Yang Shen. Nagbago rin ang mukha ng dalawa pa nang marinig nila na baka si Yang Shen ang kaharap nila. Oo, sinong bata sa mga kalapit na bansa ang may ganoong nakakatakot na lakas? Yang Shen. Tumingin si Yang Xiaotian sa paanan ng 3 tao, natapakan mo ang mga mani ko. Pagkatapos ay naglakad siya patungo sa 3 tao. Ang 3 tao ay tumingin sa mga mani na durog sa ilalim ng kanilang mga paa, at sila ay tumalon sa takot at inilipat ang kanilang mga paa palayo. Gayunpaman, sa sandaling nilayo nila ang kanilang mga paa, muli nilang tinapakan ang mga mani sa kanilang tabi. Isang malutong na crack ang tumunog. Ang mga mukha ng 3 tao ay namutla at walang dugo, at tumingin sila sa mga mani na nadurog sa ilalim ng kanilang mga paa nang may takot, na parang nakatingin sa kanilang mga durog na bola. Hindi na sila nang ahas na kumilos pa, at tumingin kay Yang Xiaotian na naglalakad, at mabilis na ikanaway ang kanilang mga kamay. Yang Shen, babayaran ka namin, gaano man kalaki ang ibinayad mo para dito, babayaran ka namin ng buo. Mabilis na sabi ng isa, at saka kumuha ng pera sa kanyang bulsa. Sa oras na ito, si Xiao Jin, na kumakain ng lollipop sa sarap, ay nagsabi, ang aking anak na lalaki ay bumili lamang ng mga mani, higit sa 10,000 ginto. Higit sa 10,000 ginto. Nagsimulang kumain ang estudyante ng Wooding Academy na magbabayad at tumingin kay Xiao Jin ng masama ang mukha. Sinulyapan din niyang Xiaotian si Xiao Jin. Sa unang pagkakataon, nalaman niyang makapal ang balat ng batang ito. Higit sa 10,000 ginto. Anong mga mani ang napakamahal? Galit na tumingin kay Xiao Jin ang isa pang estudyante ng Wooding Academy. Sinabi ni Xiao Jin, ang mga mani ng aking anak ay kakaiba, kaya normal na maging mahal. Nang makita ang seryosong tingin ni Xiao Jin, ilang estudyante ng Wooding Academy ang nagalit kaya nagsuka sila ng dugo. Yang Xiaotian, nang blackmail ka. Galit na galit ang isa sa mga mag-aaral sa Wooding Academy, huwag mong isipin na napakalakas mo, kayang sugpuin ka ng ating nakatatandang kapatid na si Guowei gamit ang isang kamay.
Galit din ang sinabi ng isa pang estudyante, huwag mong sabihin ang ating nakatatandang kapatid na si Guo Wei, kahit ang ating nakatatandang kapatid na si Bing ay madali kang matatalo sa isang kamay. Talaga. Normal ang mukha niyang Xiaotian at nagpatuloy sa paglalakad patungo sa tatlong tao. Nagkatinginan ang tatlo, at biglang tumalon ng sabay-sabay, sinalakay siyang Xiaotian mula sa tatlong direksyon ng sabay. 100 Breakang Divine Fist. Hindi magagapi. Ang kamangha-manghang puwersa ng kamao ay tumama kay Yang Xiaotian ng labis. Ang 100 Breakang Divine Fist ay isang mahusay na mahiwagang kapangyarihan ng Wuding Academy, at ito ay napakalakas sa lahat ng mahusay na kapangyarihan ng Wuding Academy. Ang tatlo sa kanila ay nasa tuktok ng ikatlong antas ng Wuwang, at ang kapangyarihan ay mas malakas kapag sila ay ginamit ng sabay. Sa ilalim ng puwersa ng kamao ng 100 Breakang Divine Fist ng tatlong tao, si Yang Xiaotian ay parang isang maliit na bangka sa ilalim ng rumaragasang alon, at maaaring masira anumang oras. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang napakaraming 100 Breakang Divine Fist, at hinayaang tamaan siya ng puwersa ng kamao ng tatlong tao. Boom! Ang lakas ng kamao ng 100 Breakang Divine Fist ng tatlong tao ay buo ang tumama kay Yang Xiaotian. Pagkatapos ng sorpresa, tuwang-tuwa ang tatlong tao mula sa Wuding Academy. Hindi nila inaasahan na magtatagumpay sila sa isang suntok. Kung matatalo nila si Yang Xiaotian, tiyak na mapapabuti nila ang reputasyon ng kanilang Wuding Academy. Nang ang tatlo ay tuwang-tuwa at akmang sisilakay na muli, ang kanilang mga ngiti ay natigil, at nakita nila si Yang Xiaotian na nakatayo roon, buo. Ito. Hindi makapaniwala ang tatlo. Tiniis lang ni Yang Xiaotian ang 100 Breakang Divine Fists nilang tatlo, ngunit hindi siya nasugatan. Nang nagulat ang tatlo, isang figure ang kumislap, at si Yang Xiaotian ay dumating na sa harap ng tatlo at sumuntok. Boom! Tatlong kamao ni Shirajin ang sabay na tumama sa tatlo. Sa isang iglap, naramdaman ng tatlo na nataman sila ng isang malaking bundok, at pagkatapos ay isang matinding sakit ang nagmula sa kanilang mga panloob na organo. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang paglabas, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar, isang pagtingin. Nang tumama ang tatlo sa dulo ng kalye, lahat sila ay nagtakip ng tiyan, nakapulupot, at talagang umiiyak ang kanilang mga mata. Masakit ito. Ang sobrang sakit na iyon ang nagparamdam sa kanila na hindi sa kanila ang buong tiyan nila. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang mga tao mula sa Wuding Academy na nakakunot doon na may malamig na mga mata, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Shirajin, talagang gumagana ito sa bawat oras. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang apat na tao at gumugol ng isa pang pilak na barya para bumili ng isa pang batch ng mani sa katabing tindahan. Ngunit nang madaanan niya ang apat na tao, ang isa sa kanila ay tumitig kay Yang Xiaotian nang may galit at nagsabi sa paos na boses, Yang Xiaotian, kapag dumating ang pagtatasa ng freshman ng Tiandao Academy, ipaghihiganti tayo ng ating senior brother na si Guo Wei. Kurutin ka niya hanggang mamatay, at kurutin hanggang mamatay. Sa oras na ito, nagkataong dumaan si Xiao Jingang at, aksidenteng, natapakan ang paa ng kausap. Masakit. Napasigaw sa sakit ang estudyante mula sa Wuding Academy, namumutla ang mukha. Pagkatapos ay naghintay ako, tingnan kung paano ako pinisil ng kapatid mong si Guo Wei hanggang sa mamatay. Walang pakialam na sabi ni Yang Xiaotian, habang naglalakad palayo kasama si Xiao Jin, mabilis na sinundan ni Chen Hailin si Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, naghiwalay sina Yang Xiaotian at Chen Hailin at bumalik sa bahay kasama si Xiao Jin. Nang dumating ang iba pang mga estudyante mula sa Onbergery College, nakita nilang nagkamot ng lupa ang apat na tao, at ang masakit na anyo ay gulat at galit. Sa huli, napabalik ang apat. Tumingin si Guo Wei sa apat na tao na itinaas pabalik, ang kanyang mukha ay malungkot, sino ang may gawa nito? Ito ay Yang Xiaotian. Ang isa sa kanila ay umiiyak, kapatid na Guo Wei, si Yang Xiaotian ay masyadong nambo-bully. Natapakan lang namin ang kanyang mga mani, at binombo niya ang aming tiyan. Hakbang sa mga mani. Sabog lang ang iyong tiyan. Sa sandaling marinig ni Guo Wei na ang kamay ay si Yang Xiaotian, malamig ang kanyang boses, ano ang nangyayari? Ang apat sa apat na tao ay nagsabi ng mga bagay at 15. Kuya, halatang may hinahanap si Yang Xiaotian. Natapakan lang namin ang kanyang mga mani, at sinampal niya kami ng ganito. Nasa mata mo. Malamig ang mga mata ni Guo Wei, naisip nitong si Yang Xiaotian na umaasa sa isang kapatid na babae, nang ahas siyang pukawin tayo ng walang kolehiyo, talagang hinahanap ito. Humagulaw si Chen Yibing, bagamat mayabang si Yang Xiaotian, hindi matatawaran ang kanyang lakas. Nabasag ng tatlo ni A Fei ang Magic Fist. Okay lang siya.
Mukhang napakalakas ng kanyang pisikal na depensa. Sumulyap si Guo Wei kay Chen Yibing at sinabing, nagsumikap akong magsanay sa pinakamalakas na refinery noong sinaunang panahon. Gaano man kalakas ang kanyang pisikal na katawan, mas malakas pa kaya siya. Sinuntok ko ang isang buong suntok at masasabog ko ang hari ng ika-6 na hari. Sana hindi siya mabomba ng suntok ko. Umalangaw-ngaw ang boses ni Guo Wei sa bulwagan. Hindi katakataka na magiging kumpiyansa si Guo Wei na siya lang ang nakakaalam kung gaano katindi ang pinakamalakas na refinery na kanyang nilinang noong sinaunang panahon. Sa pagsali niya sa kolehiyo na wala sa kaharian, lagi niyang pinipigilan ang kanyang lakas, at ginamit niya ang isang maliit na bahagi ng kanyang suntok. Dahil natatakot siyang masuntok niya ang lahat ng suntok niya, at lahat ng mga alagad ng hindi dangguo ay sesabog niya. Nang mag-alala si Guo Wei na susuntukan niya ang buong lakas niya, sasabugan niya si Yang Xiaotian, at pinag-uusapan din ng senior management ng Tiandao College ang pagpapatala sa Tiandao College sa oras na ito. Si Xi Hong, ang dekano ng Tiandao College, ay tumingin sa mga matatanda at tumawa. Sa pagkakataong ito, sino sa tingin ninyo ang unang mananalo? Si Guo Wei ba o Xiao Yong at Lin Xiao? Malinaw, si Xi Hong at ang iba pang matataas na antas ay maasahan din tungkol kay Guo Wei, Xiao Yong, at Lin Xiao, at nadama nilang tatlo ang pinakaasam na manalo sa unang pagtatasa ng bagong estudyanteng ito. Sa paghusga sa lakas ng mga mag-aaral ng 46th State College, ipinakita ng lakas ng mga estudyante na sina Guo Wei, Xiao Yong, at Lin Xiao ang pinakamalakas. Si Zhong Yun, ang elder ng Tiandao College, ay nakangiting nagsabi, ako ay optimistiko tungkol kay Guo Wei. Si Guo Wei ay sinasabing nagsanay ng mga sinaunang pamamaraan ng pagpino. Pagkatapos ay sinabi niya, at ang kanyang talento, alam ng lahat, ito ang henyo na may pinakamataas na talento sa espada sa loob ng daan-daang taon. Nakipag-usap ako sa dekano ng Wuding College, nilinang ni Guo Wei ang dalawang Supremo Supernatural na espada hanggang sa ganap na kalagayan. Nagulat si Xi Hong at ang iba pa nang marinig nila ito. Ano, nilinang ang dalawang kataas-taasang supernatural na espada sa isang kompletong estado. Hindi makapaniwala ang fan ritual, ang Deputy Dean. Ang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ay ang pinakamahirap na linangin. Maraming malalakas na tao ang maaaring linangin ang isang pinakamataas na supernatural na kapangyarihan sa isang kumpletong sitwasyon para sa isang buhay. Gayunpaman, isinasabuhay ni Guo Wei ang dalawang supremong supernatural na espada hanggang sa ganap na kalagayan. Ang susi ay nasa 20s na si Guo Wei. Bihira ang ganyang talent sa kendo. Oo, nilinang ni Guo Wei ang dalawang supremong supernatural na espada hanggang sa kumpletong estado kalahating taon na ang nakalipas. Sinabi ng nakatatandang Zhong Yun, ngayon ay maaaring nilinang ni Guo Wei ang tatlong pinakamataas na supernatural na kapangyarihan ng tatlong pinto sa isang kumpletong estado. Tatlong pinto ng Supreme Magic, kumpletong kaharian. Nanghihinayang ang Xi Hong at Wuding College. Kung ito ang kaso, kung gayon ang talento ng kendo ni Guo Wei ay tiyak na pinakamataas sa higit sa 400 mag-aaral na lumahok sa pagtatasa. Bagamat naliwanagan niyang Xiaotian ang 100 stone sword ng Shenzhen College, sa Xi Hong at iba pa, mas maganda ang talento ng kendo ni Guo Wei. Ang aking kolehiyo ng Tianto ay may pagkakataon na sumali sa Guo Wei, ngunit ito ay ang kapalaran ng aking Tiandao Academy. Nakahinga ng maluwag si Fan Ritual, baka kaya niyang itaboy ang Royal Sword ng ating kolehiyo sa hinaharap. Tumango sina Xi Hong, Zhong Yun at iba pa. Gayunpaman, kahit na ang talento at lakas ni Guo Wei ay malakas, ang talento at lakas ni Lin Xiao ay hindi rin mas mahina kaysa kay Guo Wei. Ang pangalawang elder na si Zhu Chenhui ay nagsabi, si Lin Xiao ay 1,000 Diyos. Libo-libong mga Diyos. Nang marinig ang sinabi ng pangalawang elder na si Zhu Chenhui na ang libu-libong Diyos ni Lin Xiao ay nagulat. Kahit na ilagay ito sa buong imperyo ng Diyos na Dragon, ang galing ng mga natural na Diyos ay kamangha-mangha. Hindi banggitin ang libu-libong Diyos ng unang Diyos. Tumawa si Xi Hong, noong oras na iyon, kung naglalaro sina Guo Wei at Lin Xiao sa isa't isa, tiyak na sobrang kapana-panabik sila. Masasabi mo bang malakas ang katawan ni Guo Wei o malakas ang katawan ni Lin Xiao? Ang lahat ay hindi alam kung paano sisigot sa ilang sandali. Ang paglilinang ay sinaunang pamamaraan ng pagpino, na may malakas na pisikal na katawan, at walang sinuman ang makakahadlang dito. Ang isa ay ipinanganak na may Diyos, at ang katawan ay parehong kakilakilabot. Ang kanyang Royal Highness Xiao Yong ay nilinang ang walang bituin na kapangyarihan, at si Wu Shou ay ang Diyos ng mga sinaunang bituin. Ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa kay Guo Wei at Lin Xiao.
Sabi ng ikatlong nakatatandang Sonzi. Ang mga tao sa bulwagan ay nakinig sa sinabi ni Sonzi na ang mga bituin ay walang lakas, at ito rin ay kamangha-mangha. Ang mga bituin ang pinakamalakas na paraan ng kanilang malalakas na kakayahan sa maharlikang bansa ng imperial na bansa, at isa rin sila sa pinakamalakas na pamamaraan ng kanilang makalangit na kaharian. Alam nilang lahat ang kapangyarihan ng mga bituin na walang polnes. Nang maglaon, pinag-usapan ng karamihan ng tungkol kay Yang Xiaotian at ilang iba pang nakamamanghang estudyante. Yang Xiaotian, ang Twin 11 level martial arts, ang talento ni Kendo ay kamangha-mangha, at isa pa ring henyo na may napakataas na talento. Sinabi ni Xi Hong, sa edad na siyam, napino niya ang pinakamagandang foundation liquid. Sa totoo lang, nakita ko pa ito sa unang pagkakataon. Ako ang kaharian ng hari wala pang 9 na taong gulang. Ako rin ang unang beses na nakakita ng ganitong bilis. Nang si Xi Hong ay namangha, ang nakatatandang si Zhong Yun ay nagsabi, ang Xiaotian ay dapat madalas na lunukan ng paglilinang ng elixir, upang magkaroon ng ganoong bilis ng paglilinang. Pagkatapos ay umiling siya at sinabi, madalas kung lunukan ng elixir, ang pundasyon ay hindi matatag, at ito ay magiging mas mahirap na mapabuti sa hinaharap. Ang anak na ito ay tinanggal. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Bagaman mukhang kamangha-mangha siya ngayon, maaaring hindi niya matukoy ang pinakamahusay na bawdan sa hinaharap. Ang ikatlong nakatatandang si Sonzi ay tumanggaw din, ang kanyang mga talento at talento ng Kendo ay hindi kasing husay ni Guo Wei. Kung tungkol sa lakas, ito ay mas masahol pa kaysa kay Guo Wei. Unfortunately, hindi siya kasing talino ng ate niya. Ang mataas na antas ng talakayan ng Tiandao College, hindi alam ni Yang Xiaotian na siya ay nagsasanay ng pamamaraan ng Baijian Sword at mas masahol pa rin kaysa sa huling Stone Sword. Para sa 11 napakahusay na mahiwagang kapangyarihan ni Cao Shan, lahat siya ay nasanay na upang makumplito. Mahigit 2 buwan na ang nakararaan, sa lupain ng demonyo, ang pinakamataas na mahika ng Supreme Magnoma na natanggap niya mula sa dugo ng dugo ay nalinang din sa ganap na estado. Yung maliliit na supernatural powers, great magical powers, tinignan niya lang ulit at nalaman niya, kaya hindi na siya nag-practice. Para sa kanya, ang pagsasanay sa maliliit na kapangyarihang iyon, ang mga dakilang kapangyarihang mahika, ay isang pag-aaksaya lamang ng oras. Nang isagawa ni Yang Xiaotian ang huling Stone Sword sa isang kumpletong sitwasyon, pumasok si Liuan at iniulat ang mga balita sa mga araw na ito. Kinabukasan ay ang enrollment ratio ng Tiandao College. Ngayon ang mga pangunahing restoran ng Tiandao Wang City ay nagbukas ng malaki at maliit na mga laro sa pagsusugal. Lahat sila ay tumaya kina Guo Wei, Lin Xiao, at Xiao Yong ang mananalo sa kampyonato. Sa kanila, si Guo Wei ang nanalo ng pinakamataas na boses. Tapos iniisip ng lahat, ilang tao ang mapapasok ko? Tanong ni Yang Xiaotian. Nag-alinlangan si Liuan at sinabing, iniisip ng ilang tao na ang anak ay maaaring makapasok sa nangungunang 10, at iniisip ng karamihan na ang anak ay 13 at 14. 13, 14. Sa madaling salita, nararamdaman pa nga ng karamihan na hindi sila makakapasok sa top 10. Palihim na sabi ni Yang Xiaotian. Sa oras na ito, ang prinsipe ng Gujian, si Gu Shi, ay dumating din sa taya ng restaurant. Bumili siya ng 100,000 ginto at isinugal si Guo Wei para manalo ng kampyonato. Nakita ng kanyang kapatid na si Gu Chen na binili ni Gu Zixi si Guo Wei para manalo ng kampyonato. Hindi niya maiwasang sabihin, brother, hindi mo ba sinasamba si Yang Shen? Paano mabibili si Guo Wei para manalo ng championship? Tumawa si Gu Shi, ang pagsamba ay ang parehong bagay, at ang pagkapanalo sa kampyonato ay isa pang bagay. Ang lakas ni Yang Shen ay hindi kasing husay ni Guo Wei. Si Yang Shen ay napakabata pa. Kung magsasanay ka sa loob ng ilang taon, maaari kang makasali sa susunod na sesyon. Manalo sa kampyonato, ngunit ang sesyon na ito ay hindi maganda. Tahimik ang gabi. Sa looban, ang espada ay umaagos kung minsan ay marahas na pagtaas-baba, minsan ay parang higanteng alon, minsan parang isang kalmadong lawa. Pagkatapos ng oras na ito, ang sword gas ay biglang parang usok at dahan-daang naanod. Matapos maubos ang espada, nahayag ang figure ni Yang Xiaotian. Maluwag ang puso ni Yang Xiaotian, bukas ay ang enrollment assessment ng Tiandao College, at sa wakas ay nasanay na si Baijian. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakita niya ang isang espada sa kanyang mga daliri. Ang mga espadang ito ay iba,
hindi gaano, sa kabuuan ay 100. Ito ay 100 stone sword chi sa Shenjian College. Pagsasanay sa lahat ng daan-daang stone sword sa higit sa isang kumpletong kaharian, maaari na niyang kontrolin ang 100 sword gas ayon sa gusto niya. Pinatalbog niyang Xiaotian ang kanyang mga daliri, at nakita niya ang 100 hangin ng espada na lumilipad palabas, at hindi siya pumasok sa inukit na bato sa kanyang harapan. Nang umalis siyang Xiaotian, nang bumalik siya sa silid upang magsanay ng mga taktika ng dragon, umihip ang hangin, at ang ibabaw ng inukit na bato ay nakakalat, at nagsimula siyang mahulog. Ayon, isa-isa lang, parang dahon. Nakaupo sa malamig na jade bed, si Xuanwu, Black Dragon, ang dalawang pinakamataas na kaluluwa ng martial arts sa paligid niyang Xiaotian, ay tumagos sa karumal-dumal na kapangyarihan. Sa mga araw na ito, sa ilalim ng paglilinang ng paglunok niyang Xiaotian ng dumadagandong na tubig at dumadagandong na likido araw-araw, ang dalawang pinakamataas na kaluluwa ng martial arts ay nagbabago pa rin. Ang Xuanwu ay mas malaki, parang isang itim na lupain. Ang Black Dragon ay parang isang madilim na itim na bundok. Ang Tianqing Thunder Python, na nasa panyinding, ay tumingin sa Black Dragon martial arts niyang Xiaotian na komplikado. Sa totoo lang, nang makita niya ang Black Dragon martial arts niyang Xiaotian sa unang pagkakataon, talagang nabigla siya. Ang Black Dragon martial arts sa kanyang harapan ay nagpaisip sa kanya ng isang napakalayo na alamat. Gabi, lilipas din. Si Sky, nagsimulang lumiwanag. Biglang naging maingay si Tian Dao Huangcheng. Lumabas siyang Xiaotian sa silid at pumunta sa bakuran. Bruha, naghihintay si Chen Changqing sa bakuran. Anak, may-ari ng hall. Binati ni na Wu Qi, Chen Changqing at iba pa. Hindi gaanong nagsalita siyang Xiaotian. Inilabas niya ang lahat sa bahay at dumating sa Tiandao College. Ang bahay ay hindi kalayuan sa Tiandao Institute, at lahat ay pupunta sa plaza ng Tiandao College pagkaraan ng ilang sandali. Ang plaza ay natural na masikip, at ito ay mahirap. Ang pagdating niyang Xiaotian ay nakakuha pa rin ng atensyon ng maraming tao. Ang batang iyon ay siyang Xiaotian. Bueno, nakamit niya ang kaharian ng hari sa edad na siyam. Ito ay masyadong laban sa langit. Laban sa langit. Nabalitaan kong ginawa na niya ito ngayon at nilunok niya ang elixir hanggang sa labasan. Kung hindi, hindi niya makakamit ang kaharian ng hari ng ganoon kaga. Kinabukasan, ang 4 na estudyante ng Wuding College ay binugbog niyang Xiaotian, at pinukaw din niyang Xiaotian si Guo Wei. Maglakas loob na guluhin si Guo Wei. Hindi sapat ang lakas niyang Xiaotian. Sasabihin mo bang mahahadlangan niyang Xiaotian si Guo Wei? Ilang suntok. Maging ang oso sa kaharian ni Wuang Liu ay binugbog ni Guo Wei. Talagang mahirap sabihin kung mapipigilan niyang Xiaotian ang suntok ni Guo Wei. Nagbubulungan ang mga alagad ng lahat ng pamilya sa paligid nila. Nakikinig sa lahat tungkol sa tama at mali niyang Xiaotian, napasimangot sina Chen Changqing, Hile at iba pa. Kalmado siyang Xiaotian. Lin Xiao. Nandito si Lin Xiao. Sa sandaling ito, biglang nagkaroon ng malakas na kaguluhan ang mga tao sa plaza. Ngayon lang dumating siyang Xiaotian. Bagamat nakakuha ito ng maraming atensyon, hindi ito nagdulot ng kaguluhan. Gayunpaman, paparating na si Lin Xiao, na ngayon ay Army Institute of War. Sapat na ang makita si Lin Xiao sa puso ng lahat. Pinanood din ito niyang Xiaotian. Ang parisukat na orihinal na idiniin sa tubig ay nagbigay ng daan. Sa dulo ng avenue, dumating ang isang binatang matangkad ang katawan at maitim ang balat. Sa likod ng kabataan ay isang master ng Wars Theological Seminary. Ang mga kabataan ay si Lin Xiao, na siyang 3 sikat na nanalong kampyonato sa pagkakataong ito. Si Lin Xiao, ay may superior na katawan, 1,000 Diyos. Ito ay sapat na upang mataranta ang imperyo. Gayunpaman, alam niyang Xiaotian na si Lin Xiaoke ay hindi kasing simple ng libu-libong mga Diyos. Kahanga-hanga rin ang talento niya sa martial arts. At naabot ang 3 tuktok. Ang God of War ay ang unang paraan ng War Theological School. Halos hindi ito makapagsanay ng matagumpay. Nagulat na ito sa lahat, hindi pa banggitin ang pagsasanay hanggang sa 3 tuktok, at si Lin Xiao ay 20 taong gulang pa lamang. Naglakad si Lin Xiao sa plaza sa karamihan. Kuya Lin, ang batang iyon ay siyang Xiaotian. Sabi ng isang estudyante ng Warfast School kay Lin Xiao. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro.
Tumingin si Lin Xiao kay Yang Xiaotian sa direksyon, ngunit sumulyap lang dito, ibinalik niya ang kanyang mga mata, at hindi na nakatuon kay Yang Xiaotian. Para sa kanya, sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay hindi si Yang Xiaotian, kundi si Nag-Uwei at Xiaoyong. Kinuha ni Lin Xiao ang War Theological Feminarian at direktang lumakad mula kay Yang Xiaotian. Pagkatapos ni Lin Xiao, dumating si Xiaoyong at ang maharlikang pamilya ng Tiandao. Nagdulot din ng matinding kaguluhan ang pagdating ni Xiaoyong sa pinangyarihan. Nang nasa paligid si Yang Xiaotian, malamig na ngumuso si Xiaoyong at tinitigan si Yang Xiaotian. Nakuha na niya ang kalooban ng kanyang tiyuhin na si Fulong Jianzong. Nakilala niya si Yang Xiaotian at pinatay. Yang Xiaotian, mas mabuting ipagdasal mo si Xiang Kang, huwag mo akong makilala kapag ikaw. Di nagtagal pagkatapos ng pagdating ni Xiaoyong, dumating ang Guowei at Wuding College. Nang dumating si Guowei, ang eksena ay labis na nagulat, at ang mga tao ay tuwang-tuwa na nag-react. Medyo mas malakas sila kaysa nung dumating sina Lin Xiao at Xiaoyong. Pagkatapos ng lahat, si Guowei ang pinakamalamang na manalo sa pagtatasa ng freshman ng Tiandao Academy. Anak ng Diyos. May excited na sumigaw. Si Guowei ay ang reincarnation ng isang Diyos, kaya maraming tao ang tumawag sa kanya na anak ng isang Diyos. Sa Wuding Academy at sa isipan ng maraming tao, tiyak na makakamit ni Guowei ang kaharian ng isang Diyos, iyon ay, ang kaharian ng isang martial god, sa loob ng ilang daang taon. Sa gitna ng nasasabik na sigawan ng karamihan, naglakad si Guowei sa plaza na nakataas ang ulo at nakataas ang dibdib. Kuya, ang maliit na brat na iyon ay si Yang Xiaotian. Sa likod ni Guowei, ang apat na estudyante na halos sumabog ang tiyan ni Yang Xiaotian ay tumingin kay Yang Xiaotian ng may galit. Dahil sa tinging iyon ay gusto nilang paghiwalayin si Yang Xiaotian. Naglakad si Guowei patungo kay Yang Xiaotian at pumunta sa harapan niya. Bumaba ang tingin niya kay Yang Xiaotian, tama ba? Nabalitaan ko na napakalakas mo rin sa pisikal. Sana ay maharangan mo ang suntok ko at tuparin ang iyong titulong Young God. Si Guowei ay labis na hindi nasisiyahan sa titulong Young God na ibinigay kay Yang Xiaotian ng mga estudyante ng Divine Sword Academy. Siya ay ang reincarnation ng isang Diyos at tinatawag na anak ng isang Diyos. Sino si Yang Xiaotian para tawaging Young God? Ako dapat ang magsabi nito sa'yo. Mahina hong sinabi ni Yang Xiaotian, sana maharangan mo ang suntok ko. Natigilan ang lahat. Biglang tumingin ang mga estudyante ng Wuding Academy kay Yang Xiaotian. Tumikim ang isang master ng kaharian at nagsabi, itong Yang Xiaotian ay talagang walang alam sa mundo. Kung talagang makikilala niya si Guowei mamaya, malamang nabugbugin siya para umihi ni Guowei. Maraming tao ang tumawa ng malakas. Sa pakikinig sa mapanuksong boses ng karamihan, galit na galit sina Chen Changqing, Hile at iba pa. Pagkatapos ay may tumawa at nagsabi, hindi ko alam kung iihi siya, ngunit alam ko na tiyak na pahihirapan si Yang Xiaotian, marahil kahit ang kanyang ina ay hindi siya makilala. Nagtawanan ang maraming tao. Nang si Chen Changqing at ang iba pa ay haharap ng galit, iniunat ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay upang pigilan sila. Tumingin si Yang Xiaotian sa 2 taong nang uyam sa kanya. Ang isa ay mula sa Xuanbing Academy. Ang isa ay mula sa Shengguang Academy. Ang 2 akademyang ito ay napakalakas din sa maraming akademya ng kaharian, na mas malakas kaysa sa Shenjian Academy. Naalala ni Yang Xiaotian ang 2 akademya na ito. Tumingin si Guowei kay Yang Xiaotian at ngumiti, Yang Xiaotian, narinig mo ba iyon? Sana ay hindi ka pahirapan ko ng husto na kahit ang iyong ina ay hindi ka makilala. Pagkatapos noon, umalis siya kasama ang lahat ng taga-Wuding Academy. Tinitigan ni Wu Qi si Guowei at sinabi kay Yang Xiaotian, Sir, gusto mo bang kumilos ako ngayon para linisin ang taong ito at ang mga basura mula sa Wuding Academy? Kinamayan ni Yang Xiaotian, hindi. Pagkatapos ay sinabi niya, kung kailangan kong linisin ang mga ito, ako mismo ang gagawa. Alam ng lahat ng nakakakilala kay Yang Xiaotian na galit si Yang Xiaotian. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sa rostrum si Exi Hong, ang dekano ng Tiandao Academy, at isang grupo ng mga matataas na opisyal ng Tiandao Academy. Sinulyapan ni Exi Hong ang mga Panginoon ng mga pangunahing kaharian sa eksena, at ang kanyang mga mata ay nanatili sa Guowei, Xiaoyong, at Lin Xiao saglit, at pagkatapos ay sinabi sa nakatatandang Zongyun, magsimula na tayo. Ang nakatatandang Zongyun ay tumango, pagkatapos ay lumakad pasulong at hinayaan ang nangungunang 10 disipulo ng mga pangunahing kaharian na makapasok sa kompetisyon. Si Yang Xiaotian at ang anak ni Kulog, sina Chen Hailin, Cheng Wu at iba pa ay pumasok sa lugar ng kompetisyon ayon sa pagkakasunod-sunod.
Matapos makapasok sina Yang Xiaotian, Guo Wei, Lin Xiao at iba pa sa venue ng kompetisyon, sinimulan ni Zhong Yun na ipahayag ang mga patakaran ng freshman assessment na ito. Sa katunayan, ang pagtatasa ng freshman ay hindi masyadong magarbong, ito ay isang ring labanan lamang, at ang 100 tao ay tinutukoy ng tagumpay o pagkatalo. Siyempre, pagkatapos pumili ng 100 tao, ang nangungunang 10 ay matutukoy sa pamamagitan ng mga panalo at pagkatalo. Ang mga gantimpala para sa nangungunang 10 ay napakabigay. Kung mas mataas ang ranggo, mas kamangha-mangha ang mga gantimpala. Partikular na binanggit ni Zhong Yun ang gantimpala para sa unang lugar sa pagkakataong ito, ang unang lugar sa pagtatasa ng freshman na ito, bilang karagdagan sa isang set ng mga high-level na kayamanan, 100 mababang uri ng mga Spirit Stone, at 10 top grade 9 yang longevity pills, ay gagantimpalaan din ng isang Supreme Magic Sword Technique. Tumigil sandali, at nagsabi, Sky Thousand Swords. Nang sabihin ito ni Zhong Yun, nagulat ang lahat. Ano, pinakamataas na mahiwagang kapangyarihan, Sky Thousand Swords. Isa ito sa nangungunang 10 sword technique ng Tiandao Academy, at ginamit talaga ito ng Tiandao Academy para gantimpalaan ang unang pwesto. Sky Thousand Swords, sa sandaling lumabas ang 1000 espada, magbabago ang hangin at ulap. Ang Sky Thousand Swords na ito ay isang hindi mabibaylang bagay. Maraming mga Panginoon ng kaharian ang may nagniningas na mga mata. Nakalista ang Sky Thousand Swords bilang isa sa nangungunang 10 sword technique ng Tiandao Academy, may isip mo ang kapangyarihan nito. Nang marinig ni Guo Wei ang tungkol sa unang premyo, si Xingkong Chenjian, nag-aapoy din ang kanyang mga mata. Matagal na niyang pinagnanasaan si Xingkong Chenjian. Nang pumasok siya sa Tiandao Academy, isa sa mga diskarte sa espada na pinakagusto niyang matutunan ay ang Xingkong Chenjian. Ang mga reaksyon ni na Xiaoyong at Lin Xiao ay katulad ng kay Guo Wei. Matapos marinig ang tungkol sa unang premyo, si Xingkong Chenjian, pareho silang naikuyom ang kanilang mga kamao at palihim na nangakong mananalo sa unang pwesto sa mga freshmen sa pagkakataong ito. Nakita ni Zhong Yun ang mga reaksyon ng lahat at bahagyang ngumiti. Sa mata ng mga senior executive ng Tiandao Academy, si Guo Wei ang may pinakamalaking pag-asa na mapanalunan ang kampyonato sa pagkakataong ito. Sa pagkakataong ito, kinuha ng lahat si Xingkong Chenjian bilang reward, na talagang inihanda para kay Guo Wei. Inilaan na ng mga senior executive ng Tiandao Academy na sanayin si Guo Wei bilang isa sa mga kandidato para sa susunod na dekano. Okay, lumapit ang lahat para magpabunot ng palabunutan. Sabi ni Zhong Yun pagkaraan ng ilang sandali. Sina Yang Xiaotian, Guo Wei at iba pa ay lumapit upang gumuhit ng palabunutan. Sa pagkakataong ito, iginuhit ni Yang Xiaotian ang numero 7. At ang gumuhit ng numero 7 kay Yang Xiaotian ay si Hu Xiangqian mula sa Xuanbing Academy. Si Hu Xiangqian ay ang pinakamalakas na estudyante sa Xuanbing Academy at ang una sa National Academy Competition. Napakalakas niya. Maraming tao ang naniniwala na si Hu Xiangqian ay inaasahang makapasok sa top 20. Nakita ni Yang Xiaotian na ang una niyang kalaban ay si Hu Xiangqian at malamig na ngumiti. Si Zhang He, ang dean ng Xuanbing Academy, ang nagsabi na siya ay bugbugin ni Guo Wei. Si Hu Xiangqian ay kanyang disipulo. Nakita ni Zhang He na nakilala ng kanyang disipulong si Hu Xiangqian si Yang Xiaotian sa unang laro. Pagkatapos ng aksidente, sinabi niya kay Hu Xiangqian, hindi mahina ang pangangatawan ni Yang Xiaotian. Aatakehin mo siya mamaya. Tumutok sa kanyang mga mata at lalamunan, at gamitin ang kapangyarihan ni Xuanbing upang bawasan ang kanyang bilis ng paggalaw. Ngumiti si Hu Xiangqian at sinabi, huwag kang mag-alala, guro. Itinago ko ang aking lakas. Ipapaalam namin sa lahat na mali ang rangkang ng sugal. Sa kamakailang pagraranggo sa pagsusugal, ang kanyang ranggo ay bahagyang nasa likod ni Yang Xiaotian ng 1 o 2 lugar. Matagal nang hindi nasisiyahan si Hu Xiangqian sa ranggo na ito. Pakiramdam niya, sa kanyang lakas, lubos niyang matatalo si Yang Xiaotian. Walang pagkakamali sa isang kanta, isang post, isang nilalaman, isang libro, isang bar, isang anim, isang siyam. Hindi ba't sinabi ng lahat na hindi mahina ang katawan ni Yang Xiaotian? Hahayaan niyang makita ng lahat kung sino ang mas malakas, si Yang Xiaotian o ang kanyang katawan. Ilang araw na ang nakalipas, nagising siya ng isang sinaunang linya ng dugo. Kapag na-activate na niya ang kapangyarihan ng bloodline, lalakas ang kanyang katawan sa parehong lakas at depensa. Kahit ang kanyang amo ay hindi alam ang tungkol dito. Hu Xiangqian humakbang patungo sa No. 7 ring. Habang naglalakad sina Yang Xiaotian at Hu Xiangqian patungo sa No.
7 ring, si Chen Hailin mula sa Thunder Academy ay may pangit na mukha, dahil ang na-drawing niya sa unang laro ay si Guowei mula sa Wooding Academy. At tuwang-tuwa ang 4 na estudyante mula sa Wooding Academy nang makita nilang ang unang kalaban ni Guowei ay si Chen Hailin. Kuya, kung hindi dahil sa Chen Hailin na iyon noong araw na iyon, hindi sana tayo nasugatan ni Yang Xiaotian. Dapat mong pahirapan ang Chen Hailin na iyon hanggang mamatay at ipaghiganti tayo. Galit na sabi ng isa sa kanila. Huwag kang mag-alala. Sinabi ni Guowei, tumalon, lumapag sa singsing, tumingin kay Chen Hailin, na parang tumitingin sa isang mahinang langgam. Chen Hailin, tama ba? Halika. Huminga ng malalim si Chen Hailin at dahan-daang naglakad papunta sa ring. Nang si Chen Hailin ay lumakad papunta sa ring, si Guowei ay naglakad patungo kay Chen Hailin. Noon, sinuntok ni Yang Xiaotian ang bawat isa sa aking 4 na juniors. Ngayon, ibabalik ko silang lahat sa iyo. Bago pa makapag-react si Chen Hailin, biglang kumislap ang isang tigre, si Guowei ay nasa harapan na niya, at biglang sinuntok si Chen Hailin sa tiyan. Sa oras na ito, nag-away din ang mga estudyante mula sa iba't ibang singsing. Sa 7 ring, naglakad din si Hu Xiangqian patungo kay Yang Xiaotian. Nagmamalaki niyang sinabi, Yang Xiaotian, sinasabi ng lahat na hindi mahina ang iyong pisikal na katawan. Magsusuntok tayo mamaya at makipagkumpetensya sa pisikal na katawan. Paano na? Napangiti si Yang Xiaotian nang marinig niya ito, sigurado ka ba? Hindi nagsalita si Hu Xiangqian, at pinaandar ang sinaunang dugo sa kanyang katawan. Biglang isang marahas na puwersa ang lumabas sa kanya. Ang buong katawan ni Hu Xiangqian ay lumiwanag sa liwanag, at ang kanyang buong katawan ay nagsimulang sumailalim sa mga kamangha-manghang pagbabago. Lumawak ang runes sa buong katawan niya na parang baging. Naramdaman ng kamangha-manghang marahas na kapangyarihan ni Hu Xiangqian, tumingin dito si Exihong at ang iba pa, at nang makita nila ang mga pagbabago sa buong katawan ni Hu Xiangqian, hindi nila maiwasang magulat, ito ang dugo ng sinaunang baliw na hayop. Ano, ang dugo ng sinaunang baliw na hayop? Nagulat ang lahat nang marinig iyon. Maraming tao ang nakarinig tungkol sa dugo ng sinaunang baliw na hayop. Ito ay isang napakalakas na dugo noong sinaunang panahon. Zhang He saw his disciple activate the blood of the ancient mad beast. Pagkatapos ng aksidente, tuwang-tuwa siya. Talagang nagulat ang alagad na ito. Sa kasong ito, mananalo ang kanyang alagad.